Isang piraso ng atay para sa pinsan niya? Hindi, isang piraso ng buhay para sa kabit niya. Habang nakahiga ako sa hospital bed, narinig ko ang tawa ni Diego. Hayaan mo siyang mamatay sa operasyon para sa atin ang insurance. Hayop, tatayo ako mula sa sarili kong libingan, hindi na ako martir. Ako ang batas na tatapos sa inyo. Sino ang unang babagsak? Hayaan mo na siyang mamatay sa operasyon, ma. Kapag wala na si Sapia, sa atin ang lahat. Ang bahay, ang mga accounts, at higit sa lahat, ang insurance policy niya nakakapirma lang. Ang boses ni Diego ay malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba hindi asawa ang kaniyang pinag-uusapan, kundi isang gamit na tapos na niyang pakinabangan. Sumandal si Sapia sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na kape at paboritong kakanin ni Diego. Inihanda niya ito ng may pagmamahal sa kabila ng panghihina ng kaniyang sariling katawan dahil nais niyang pasayahin ang asawa bago ang itinakdang araw ng kaniyang pag-aalay ng bahagi ng kaniyang atay. Siguraduhin mo lang, Diego, sagot ni Tia Remedios, ang biyenan ni Sapia na palaging nagpapakita ng labis na pag-aalaga sa kanya nitong mga huling araw. Masyadong matalino ang babaeng iyan. Siguraduhin mong hindi niya mahahalata ang tungkol sa medical records niya bago siya dalhin sa operating room. Sayang naman ang pagkakataon kung mabubuhay pa siya pero lumpo na. Tumawa ng mahina si Diego, isang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Sapia. Ngunit ngayon ay tila kuko na kumakalos sa kaniyang kaluluwa. Don't worry, ma. The doctor is on our side. Clara needs that transplant and I need the money. It's a win-win for us. Isang piraso lang ng atay ang kukunin, pero sisiguraduhin nating hindi na siya magigising. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sapia. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang tumhingi, at ang mainit na kape ay natapon sa kaniyang daliri. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa kaniyang dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng 10 taon, ang lalaking pinag-aral niya at sinuportahan noong wala pa itong pangalan, ay siya palang naghahanda ng kaniyang libingan. Nanikip ang kaniyang lalamunan, ang bawat hininga ay tila paglunok ng bubog. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa silid at isampal sa kanila ang katotohanan. Ngunit ang kaniyang mga binti ay tila naging semento. Ang kaniyang paningin ay lumabo hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting pumapalit sa kaniyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay naging isang babala, isang paalala na ang kaniyang katapatan ay naging mitsa ng kaniyang sariling kapahamakan. Tiningnan ni Sapia ang folder na nakapatong sa ibabaw ng tray, ang waiver na pipirmahan sana niya mamaya, para sa pinsan ni Diego na si Clara. Ngayon, ang bawat letra sa papel na iyon ay tila mga uod na gumagapang sa kaniyang balat. Ang akala niyang sakripisyo para sa pamilya ay isa palang masalimuot na bitag ng kasakiman. Binitawan niya ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo ng walang ingay. Ang kaniyang mga galaw ay tila isang anino. Wala siyang luha. Ang mga luha ay para sa mga biktima. At sa sandaling ito, tinatapos na ni Sapia ang kaniyang panahon bilang martir. Humakbang siya palayo, pabalik sa dilim ng kanilang silid, bitbit ang isang katotohanang mas matalas pa sa anumang scalpel. Paano nagawang sunugin ng taong nangako ng habambuhay ang tulay na kaisa-isang daan patungo sa kaniyang kaligtasan? Ito ba ang kapalit ng 10 taong pagpapakababa? Ang maging isang pirasong karne na itatapon matapos mapakinabangan? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang sumpa ang nabuo sa kaniyang isip. Kung ang batas ng tao ay kayang manipulahin ni Diego, ipapaalala ni Sapia sa kanya na siya ay isang abogado, at ang batas na kaniyang pinaglingkuran ang siyang magiging huling hatol na dudurog sa kumpas ng kanilang mga tawa. Tumunog ang kaniyang cellphone sa loob ng bulsa, isang mensahe mula sa kaniyang assistant sa law firm. Attorney Sapia, the forensic audit for the company is done. You were right. He's been stealing millions. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang kamay, na kanina ay nanginginig, ay naging kasing tigas na ng bakal. Diego, bulong niya sa hangin. Hindi mo lang ako pinatay sa gabing ito. Binuhay mo ang pinakamatinding kaaway na hindi mo kailanman mapagtataguan. Mahal, bakit gising ka pa? Di ba sabi ng doktor kailangan mong mag-relax para sa operasyon natin bukas? Ang boses ni Diego ay puno ng huwad na pag-aalala. Habang lumalabas siya mula sa silid,
Hindi alam na ang bawat salitang binibitawan niya ay tila lason na dumadaloy sa pandinig ni Sapya. Tumingala si Sapya, pilit na hinahanap ang lakas sa kaniyang kaloob-looban upang hindi idura ang kaniyang puot sa mismong mukha ng asawa. Sa loob ng 10 taon, ang mukhang ito ang kaniyang naging tahanan, ngunit ngayon, wala na siyang nakikita kundi isang estranghero na may suot na maskara ng isang mapagmahal na kabiyak. Hindi lang ako makatulog, Diego. Masyadong maraming tumatakbo sa isip ko, sagot ni Sapya. Ang kaniyang boses ay kalmado, isang kabaligtaran ng bagyong nagngangalit sa kaniyang dibdib. Iniisip ko lang si Clara. Sigurado ka bang magiging maayos ang lahat pagkatapos nito? Lumapit si Diego at hinawakan ang kaniyang mga balikat. Ang kaniyang mga palad, na dati ay nagbibigay ng init, ay tila naging kasing lamig ng bangkay para kay Sapya. Of course, love, you are doing a hero's job. My cousin will live because of you. Pagkatapos nito, magbabakasyon tayo. Just the two of us. I promise babawi ako sa lahat ng sakripisyo mo. Gusto niyang itulak ang mga kamay nito. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang tungkol sa insurance policy, tungkol sa peking medical records, at tungkol sa katotohanang ang pinsan na tinutukoy nito ay ang babaeng kumuha ng kaniyang pwesto sa puso ni Diego. Ngunit nanatiling matigas ang kaniyang paninindigan. Kailangan niyang maging mas matalino. Kailangan niyang maging isang mas mahusay na aktor kaysa sa kaniyang asawa. Kinabukasan, sa loob ng pribadong kwarto sa ospital, nakita ni Sapya si Clara. Nakahiga ang babae, mukhang mahina at maputla, isang perpektong larawan ng isang biktima. Sa tabi nito ay si Tia Remedios, na abala sa pag-aayos ng mga prutas. Sa sandaling pumasok si Sapya, ang matalim na tingin ng kaniyang biyenan ay agad na sumalubong sa kaniya. Ang bagal mo namang dumating, Sapya. Kanina pa naghihintay ang doktor para sa huling tests mo, asik ni Tia Remedios. Ayusin mo ang kilos mo. Buhay ng ibang tao ang nakasalalay dito, hindi lang ang drama mo. Pasensya na po, Tia. Medyo nahilo lang po ako kanina. Mahinhin na sagot ni Sapya habang lumalapit sa kama ni Clara. Clara, kumusta ang pakiramdam mo? Tumingin si Clara sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mapagkunwaring pasasalamat. Salamat, Ate Sapya. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ginagawa mo para sa akin at kay Diego. Halos masuka si Sapya sa narinig. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng kataksilan. Habang nagpapanggap na inaayos ang kumot ni Clara, mabilis na iginala ni Sapya ang kaniyang paningin sa paligid. Doon sa ibabaw ng side table, nakita niya ang bag ni Clara na bahagyang nakabukas. Sa loob nito ay may isang maliit na asul na velvet box, isang kahon na pamilyar sa kanya. Nang lumabas muna si Tia Remedios para kausapin ang nurse, kinuha ni Sapya ang pagkakataon. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at mabilis na kinunan ng larawan ang mga dokumentong nakapatong sa paanan ng kama ni Clara. Habang ginagawa ito, bahagyang gumalaw si Clara, dahilan upang malantad ang kaniyang leeg mula sa ilalim ng kumot. Nanigas si Sapya. Doon nakasabit sa leeg ni Clara ay isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Isang disenyo na tanging ang pinakamahusay na alahero lamang ang gumawa. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Diego noong ika-10 anibersaryo nila. Ang kwintas na sinabi ni Diego na nawala o nanakaw raw noong nakaraang buwan habang nililinis ang kanilang kwarto. Ang kaniyang mga daliri ay mariing bumaon sa kaniyang mga palad hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa balat. Ang sakit na naramdaman niya sa kaniyang kamay ay wala pang kalahati ng hapdi na gumuguhit sa kaniyang puso. Hindi lang pala ang kaniyang buhay ang gustong kunin ng mga ito, pati ang mga alaala ng kanilang pagsasama ay matagal na palang ibinigay ni Diego sa kaniyang kabit. Ate Sapya, may problema ba? Tanong ni Clara na ngayon ay gising na pala at nakatitig sa kanya. Dahan-dahang ngumiti si Sapya, isang ngiting hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Wala naman, Clara. Tinitingnan ko lang ang kwintas mo. Napakaganda. Saan galing yan? Nag-alinlangan si Clara sa loob ng isang segundo bago humawak sa pendant. Ah, ito ba? Bigay ito sa akin ng isang espesyal na tao. Sabi niya, simbolo raw ito ng bagong buhay na magkasama naming bubuin. Tumango si Sapya, ang kaniyang puso ay tila naging isang pirasong yelo. Bagong buhay? Tama ka. Napakahalaga nga ng simbolo para sa mga bagay na malapit nang magsimula at para sa mga bagay na malapit na ring matapos. Bumalik si Diego sa kwarto,
dala ang mga papeles mula sa billing department. Okay na ang lahat, love? Ready na ang OR sa susunod na 2 oras. Handa ka na ba? Tumingin si Sapia kay Diego, pagkatapos ay kay Clara, at huli ay kay Tia Remedios na kapapasok lang. Nararamdaman niya ang bitag na unti-unting sumasara sa kaniyang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging huli sa loob nito. Handang-handa na ako, Diego, sabi ni Sapia, habang ang kaniyang kamay ay palihim na hinahawakan ang kaniyang cellphone sa loob ng bulsa, kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya ng kanilang kasalanan. Siguraduhin niyo lang na handa rin kayo sa kung anong darating. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling, Sapia. Isang ulila na walang matakbuhan na pinulot namin mula sa hirap at binigyan ng pangalan. Mahiya ka naman kung mag-aalinlangan ka pa sa harap ng pamilyang nagpakain sa'yo. Ang boses ni Tia Remedios ay tila isang latigo na humahagupit sa likuran ni Sapia. Nakatayo ang matanda sa harap ng bintana ng ospital. Ang kaniyang anino ay mahaba at madilim, tila isang kulungang bumabalot sa buong silid. Sa sandaling iyon, ang bawat subo ng pagkaing ibinigay sa kaniya ng pamilya ni Diego nitong mga nakaraang taon ay tila naging bato sa kaniyang sikmura, mabigat, masakit, at mahirap lunukin. Tiningnan ni Sapia ang kaniyang biyenan. Ang babaeng ito, na tinawag niyang ina sa loob ng isang dekada, ay siya palang bantay sa pintuan ng kaniyang sariling impyerno. Ang konsepto ng utang na loob na itinanim sa kanya, mula pa noong siya ay dalaga pa lamang ay hindi pala isang pasasalamat, kundi isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kaniyang kalayaan. Hindi ko po kinakalimutan yun, Tia, mahinahong sagot ni Sapia, bagaman ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kaniyang hospital gown. Pero buhay ko rin po ang nakataya rito. Sinasabi ng doktor na ang operasyong ito ay may malaking panganib para sa akin. Humakbang palapit si Tia Remedios. Ang kaniyang mukha ay puno ng pangungutya. Panganib? Bakit mamatay ka ba agad? Isang bahagi lang ng atay, Sapia. Marami ka pang maiiwan. Pero si Clara, siya ang dugong bughaw ng pamilyang ito. Siya ang kaisa-isang kadugo ni Diego na dapat nating iligtas. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, hindi ka magdadalawang isip na ibigay ang kahit anong meron ka. Ang salitang mahal ay tila isang malaking biro sa pandinig ni Sapia. Gusto niyang itanong kung nasaan ang pagmamahal na iyon nang planuhin nila ang kaniyang kamatayan para sa insurance. Gusto niyang itanong kung nasaan ang pagmamahal nang ibigay ni Diego ang kaniyang paboritong alahas sa ibang babae. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kaniyang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang huling pag-atake. Nabalik ang kaniyang diwa nang tumunog ang pinto ng silid. Tanda na pumasok ang nurse para sa kaniyang vital signs. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumabas si Sapia sa pasilyo, nagdahilan na kailangan niyang kumuha ng mainit na tubig. Sa isang tago at madilim na sulok ng ospital, kinuha niya ang kaniyang lihim na cellphone. Isang tawag ang kaniyang tinanggap mula sa isang numerong walang pangalan. Attorney, ang boses sa kabilang linya ay mababa at seryoso. Ito ang private investigator na kinuha niya mula sa law firm na kaniyang pinagtatrabahuhan. May nakuha na kaming impormasyon tungkol kay Clara Sandoval. Hindi siya pinsan ni Diego. Walang ganoong pangalan sa listahan ng mga kamag-anak nila sa probinsya. Huminto ang paghinga ni Sapia. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa kaniyang dibdib. Sino siya, Marcos? Sabihin mo sa akin ang totoo. Siya ang ex-girlfriend ni Diego nung nasa kolehiyo pa sila. Ang babaeng iniwan niya para pakasalan ka dahil sa pera at posisyon ng pamilya mo sa batas. Paliwanag ni Marcos. At attorney, may isa pa. Ang batang daladala niya? Sinasabi nila na anak yun ni Diego, pero may nakuha kaming record na si Clara ay nakuna na 2 taon na ang nakalilipas. Ang batang kasama niya ngayon, hindi nila anak ni Diego. Nabitawan ni Sapia ang bote ng tubig na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa kaniyang paanan, tila mga luhang hindi niya mailabas. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang siya ginawang alipin ng utang na loob. Ginawa rin siyang tanga ng lalaking pinakamamahal niya. Hindi pinsan, kundi dating kasintahan. Hindi sakripisyo para sa pamilya, kundi sakripisyo para sa nakaraan ni Diego na ayaw nitong bitawan. Isang malamig na hangin ang umihip sa pasilyo, dahilan upang manginig ang kaniyang buong katawan. Tumingala si Sapia.
Ang kaniyang mga mata ay tila naging kasing talas ng bakal. Kung ang tanikala ng utang na loob ang nagtali sa kanya sa pamilyang ito, ang katotohanan naman ang magsisilbing lagari na puputol sa bawat dugtong nito. Bumalik siya sa silid ng may panibagong determinasyon. Nakita niya si Diego na nakaupo sa tabi ng kama ni Clara. Hinahaplos ang buhok nito ng may pag-ibig na kailanman ay hindi niya naramdaman. "Oh, Sapia, nandyan ka na pala," sabi ni Diego nang hindi man lang siya tinitingnan. Sabi ni Mama, medyo matigas daw ang ulo mo kanina. Sana maintindihan mo na para sa atin ang ginagawa mo. Ngumiti si Sapia, isang ngiting puno ng lihim na pait. "Naiintindihan ko na ang lahat, Diego, higit pa sa iniisip mo." Inisip ni Sapia ang susunod niyang hakbang. Habang ang bawat segundo ay papalapit sa oras ng operasyon, alam niyang hindi lang ang kaniyang atay ang nakataya rito, kundi ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sino ang tunay na biktima sa larong ito? At sino ang susunod na mahuhulog sa sarili nilang bitag? Ikaw lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko sa mundong ito, mahal. Alam mo namang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating kinabukasan, hindi ba? Bulong iyon ni Diego sa pandinig ni Sapia habang dahan-dahan nitong hinahaplos ang kaniyang buhok. Nakaupo si Sapia sa gilid ng kumpas ng kaniyang kama sa ospital, habang ang asawa ay nakaluhod sa kaniyang harapan, tila isang tapat na deboto na sumasamba sa kaniyang sakripisyo. Ang boses ni Diego ay puno ng tamis, tila pulot na dumadaloy upang takpan ang pait ng kaniyang mga kasinungalingan. Ngunit para kay Sapia, ang bawat haplos nito ay tila gapang ng isang makamandag na alakdan. Tumingin si Sapia sa mga mata ni Diego. Doon nakikita niya ang kaniyang sariling refleksyon, isang babaeng namumutla, pagod at tila kandilang unti-unting nauupos. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita ng asawa, napansin niya ang pasulyap-sulyap nito sa orasan at sa folder ng insurance na nasa ibabaw ng mesa. Ang pagmamahal na ipinapakita nito ay isang palabas lamang, isang sining ng panlilinlang na dinesenyo para matiyak na hindi siya aatras sa kamatayan. "Siyempre, Diego, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo?" sagot ni Sapia. Pinilit niyang pakalmain ang kaniyang boses, kahit na ang kaniyang puso ay tila ibon na nagpupumiglas sa loob ng kaniyang dibdib. "Gagawin ko ang lahat para sa pamilya, gaya ng ginawa ko nitong huling 10 taon." Ngumiti si Diego, isang ngiting abot hanggang sa kaniyang mga mata, ngunit walang kaluluwa. "Iyan ang asawa ko, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng operasyon, lahat ng hirap natin ay mapapalitan ng ginhawa, magiging maayos ang lahat." Tumayo si Diego nang tumunog ang kaniyang cellphone. "Kailangan ko lang sagutin ito, mahal. Tungkol lang sa kumpanya, sandali lang ako ha." Hinalikan niya si Sapia sa noo bago mabilis na lumabas ng silid. Sa sandaling sumara ang pinto, ang maskara ng pagiging martir ay biglang nalaglag mula sa mukha ni Sapia. Mabilis siyang kumilos. Alam niyang may iniwan si Diego na leather briefcase sa ilalim ng sofa. Ang bag na hinding-hindi nito pinapakialam sa kanya. Gamit ang kanyang galing bilang isang abogado, alam niya kung saan titingin. Alam niya ang bawat sulok ng mga dokumentong legal na madaling itago sa paningin ng isang ordinaryong tao. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng bag. Ang tunog ng paghilahod ng metal ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Sa loob ng bag, nakita niya ang isang asul na folder na may tatak ng kanilang kumpanya. Ang kumpanyang siya ang nagtatag, ngunit si Diego ang nagpapatakbo. Habang mabilis na binabasa ang mga pahina, tila tumigil ang tibok ng puso ni Sapia. Ang forensic audit na binanggit ng kaniyang assistant ay kulang pa pala sa katotohanan. Nakita niya ang mga bank transfers patungo sa mga shell companies sa labas ng bansa. Ang mga pirma niya, ang kanyang sariling pirma, ay nandoon sa mga dokumentong nagpapatunay na siya ang garantor ng mga utang na milyon-milyon ang halaga. "Hayop ka, Diego," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Hindi lang siya papatayin ni Diego para sa insurance. Gagamitin din siya nito bilang fall guy. Kapag namatay siya sa operasyon, ang lahat ng kasalanan sa malversasyon ng kumpanya ay ibibintang sa kanya. Siya ang lalabas na nagnakaw, habang si Diego ay magmumukhang kawawang byudo na naiwang nagbabayad ng kaniyang mga kasalanan. Ang insurance money na makukuha nito ang gagamitin upang takpan ang mga butas sa kumpanya, habang ang matitira ay pagsasaluhan nila ni Clara. Isang matinding panghihina ang naramdaman ni Sapia, dahilan upang mapaupo siya sa sahig.
Ang lahat ng kaniyang pinaghirapan, ang kaniyang dangal bilang abogado, at ang kaniyang pangalan ay balak dungisan ng lalaking katuwang sana niya sa buhay. Ang bawat sentimo na kinita niya ay gagamitin para sa maluhong buhay ng kaniyang kabit. Narinig niya ang mga yabag ng paa sa labas ng pasilyo, pababa patungo sa kaniyang silid. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay tila hatol ng kamatayan na papalapit na. Mabilis niyang ibinalik ang mga papeles sa bag at inayos ang kaniyang pagkakaupo sa kama. Ang kaniyang puso ay kumakabog ng malakas. Tila gusto nitong kumawala sa kaniyang tadyang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Diego na may dalang isang baso ng gatas. Ang kaniyang mukha ay muling nagliwanag sa huwad na pagmamahal. "Oh, bakit tila namumutla ka, mahal? May masakit ba sa iyo?" Tanong ni Diego habang lumalapit. Ang baso ng gatas ay iniaalok sa kanya. Tumingin si Sapia sa baso, pagkatapos ay sa mga mata ng asawa. Alam niyang sa loob ng basong iyon o sa loob ng mga susunod na oras, may laso na naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang iinom. "Wala, Diego. Nagulat lang ako sa bilis ng oras," sabi ni Sapia. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang tinanggap ang baso. "Iniisip ko lang, paano kaya kung sa huling sandali, biglang magbago ang takbo ng tadhana? Handa ka na ba sa ganoong klaseng sorpresa?" Napatitig si Diego sa kanya, ang kanyang ngiti ay bahagyang naging matigas. "Anong ibig mong sabihin, Sapia?" Bago pa makasagot si Sapia, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumulantang sa kanila. Pumasok si Tia Remedios. Ang mukha ay puno ng galit habang hawak ang kanyang tablet. "Diego, may problema sa opisina. Bakit may mga pulis na nagtatanong tungkol sa mga pirma ni Sapia sa mga transaksyon noong nakaraang buwan?" Nabitawan ni Diego ang kaniyang hawak na cellphone at ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan na wala ng atrasan. "Pulis, bakit magtatanong ang mga pulis sa opisina? Ma, baka nagkakamali ka lang ng narinig." Ang boses ni Diego ay pumiyok sa takot. Ang kaniyang mukha na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa ay biglang naging kasing putla ng pader ng ospital. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na bumaling kay Sapia, tila naghahanap ng anumang senyales ng pagtatraidor. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang mukha ng kaniyang asawa na puno ng huwad na pagkagulat at takot. "Hindi ako nagkakamali, Diego. Tumawag ang sekretary mo, nagkakagulo na roon." Sigaw ni Tia Remedios habang hinihimas ang kaniyang dibdib. Ang kaniyang paghinga ay mabilis at mababaw. "Sapia, ano ba itong mga transaksyong pinasok mo? Huwag mong sabihing idadamay mo ang anak ko sa mga ilegal na gawain mo." Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Sapia. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang pilit na pinalalabas na masama. Siya ang biktima, siya ang ninakawan, ngunit sa harap ng katarungan ng kaniyang biyenan, siya pa rin ang may kasalanan. "Wala akong alam sa sinasabi niyo, Tia," malumanay na sagot ni Sapia. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling inosente. "Lahat ng pinirmahan ko ay ang mga dokumentong dinala sa akin ni Diego," sabi niya, "para iyon sa ikabubuti ng kumpanya." Tumingin si Tia Remedios kay Diego, na ngayon ay tila isang hayop na nakulong sa sulok. "Ayusin mo ito, Diego. Hindi pwedeng madungisan ang pangalan natin." Nagmamadaling lumabas ang mag-ina upang asikasuhin ang tawag. Iniwan si Sapia na mag-isa sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang mahinang pagtuktok sa pinto ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong. Siya si Mang Tino, ang matandang paralegal na nagsilbi sa tatay ni Sapia noong ito ay nabubuhay pa. Siya ang tanging tao sa mundo ng batas na itinuturing ni Sapia na tunay na pamilya. "Attorney," bulong ni Mang Tino habang mabilis na lumalapit sa kama ni Sapia. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. "Nakuha ko na ang hinihingi mong dokumento mula sa kumpanya ng seguro. Totoo ang hinala mo." Inabot ni Mang Tino ang isang envelope na kulay kape. Sa loob nito ay ang orihinal na kopya ng insurance policy ni Sapia. Dahan-dahang binasa ni Sapia ang mga detalye at sa bawat linyang kaniyang nadadaanan, tila may yelong gumagapang sa kaniyang likuran. 50 milyong piso, bulong ni Sapia, ang kaniyang boses ay halos hindi marinig. 50 milyong piso ang makukuha ni Diego kapag namatay ako sa operasyon bukas. At hindi lang iyon, attorney. Dagdag ni Mang Tino, ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit. May nakalakip na double indemnity clause. Kapag napatunayan na ang pagkamatay mo ay dahil sa medical malpractice, madodoble ang halaga. Kaya pala ang doktor na kinuha nila
ay ang kumpare ni Diego na may maraming kaso ng kapabayaan. Naramdaman ni Sapia ang isang matinding panginginig sa kaniyang buong pagkatao. Ang kaniyang buhay ay ginawa nilang isang pustahan, isang transaksyon na ang dulo ay ang kaniyang huling hininga. Ang pag-ibig na kaniyang iningatan ay isa palang negosyo kung saan siya ang puhunan at ang kaniyang kamatayan ang tubo. Salamat Mang Tino, sabi ni Sapia habang mahigpit na hawak ang dokumento. Nagawa mo ba ang ipinapagawa ko tungkol sa mga account ni Clara? Tumango ang matanda. Oho, attorney, hawak na natin ang katotohanan. Si Clara ay hindi lamang kabit, siya ang utak sa likod ng paglipat ng mga pondo. At ang batang kasama niya, isang batang kinuha nila mula sa isang ampunan sa probinsya para lamang magamit sa pang-i-blackmail sa iyo. Napapikit si Sapia, isang mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa kaniyang mata. Ang huling luha para sa lalaking kaniyang minahal. Sa sandaling ito, ang pag-ibig ay tuluyan ng naging abo. Mang Tino, kailangan nating kumilos ng mabilis. Sabi ni Sapia, ang kaniyang boses ay naging kasing talas ng isang labaha. Ihanda mo ang lahat ng affidavit. Bukas sa harap ng operating room, hindi ang atay ko ang kukunin nila, kundi ang kanilang kalayaan. Attorney, delikado ang gagawin mo, babala ni Mang Tino. Maaari ka nilang saktan kapag nalaman nilang alam mo na ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sapia. Huwag kang mag-alala, Mang Tino. Sabi nga nila, walang mas delikado kaysa sa isang taong wala nang natitirang mawawala, kundi ang kaniyang dangal. Bago pa man makasagot ang matanda, narinig nila ang pagpihit ng doorknob. Mabilis na itinago ni Sapia ang envelope sa ilalim ng kaniyang unan, habang si Mang Tino naman ay agad na nagpanggap na nag-aayos ng mga bulaklak sa gilid. Pumasok si Diego, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Mang Tino nang may pagdududa. Sino ito, Sapia? Tanong ni Diego. Ang kaniyang boses ay puno ng hinala. Ah, siya si Mang Tino, Diego, ang dati kong driver, pagsisinungaling ni Sapia nang hindi kumukurap. Nabalitaan niya ang operasyon ko kaya dumaan siya para magdala ng prutas. Tinitigan ni Diego ang matanda bago bumaling kay Sapia. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Sapia ng mahigpit. Masyadong mahigpit na halos masaktan na ang babae. Kailangan nating pabilisin ang operasyon, Sapia. Sabi ng doktor, bukas ng madaling araw ay isasalang ka na. Sabi ni Diego, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi malamang emosyon. Kailangang matapos na ito bago pa maging huli ang lahat. Sa likod ng kaniyang asawa, nakita ni Sapia ang isang anino sa labas ng pinto. Si Clara. Nakatayo ang babae, nakatingin sa kanya nang may mapaglarong ngiti, habang hawak ang isang maliit na vial ng gamot. Anong laso nang itaturok nila sa kanya bago ang operasyon? At magagawa ba ni Sapia na makatakas sa bitag na ito bago tuluyang sumara ang pinto ng operating room? Ang liwanag ng bumbilya sa loob ng kwarto ng ospital ay tila masakit sa mga mata. Nagbibigay ng isang maputla at malamig na timpla sa bawat sulok ng silid. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakahain ang isang mangkok ng mainit na sinigang at kanin. Mga pagkaing paborito ni Sapia na dinala ni Diego mula sa kanilang bahay. Ang usok na nagmumula sa sabaw ay dahan-dahang umaakyat, tila mga aninong nagsasayaw sa gitna ng namumuong tensyon. Kain ka muna, mahal. Ipinagluto ka ni Mama para lumakas ka bukas. Sabi ni Diego habang iniaayos ang kutsara at tinidor. Ang kaniyang boses ay malumanay, ngunit sa pandinig ni Sapia, bawat kataga ay tila kalansing ng kadena na humihila sa kanya patungo sa ilalim ng lupa. Naupo si Sapia sa harap ng pagkain. Sa tabi ni Diego ay si Tia Remedios na tahimik na nagtatalop ng mansanas. Ang kaniyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa bawat galaw ni Sapia. Sa gilid ng pintuan, nakasandal si Clara, suot ang kaniyang mapagkunwaring maskara ng pagiging pinsang may sakit. Ngunit ang kaniyang mga labi ay may bakas ng isang mapanuyang ngiti. Bakit hindi kayo kumakain? Tanong ni Sapia habang hawak ang kutsara. Tiningnan niya ang kaniyang asawa. Hindi ba dapat ay sabay-sabay tayong magdiwang? Pagkatapos ng lahat, bukas ang simula ng bagong buhay na matagal niyo nang pinaplano. Bahagyang napatigil si Diego sa pag-aayos ng kaniyang kwelyo. Of course, love, we're just busog pa kami. We want to make sure you're well-fed. You're the star of the show bukas, di ba? The star of the show, pag-uulit ni Sapia, ang kaniyang boses ay puno ng nakatagong pait. Parang isang dula-dulaan. Ang galing niyo palang umarte, Diego,
Halos naniwala ako na mahal niyo talaga ako. Ikaw, Tia, at pati na rin ikaw, Clara. Anong ibig mong sabihin, Sapya? Tanong ni Tia Remedios, ang kaniyang boses ay biglang tumigas. Huwag mo kaming simulan sa mga drama mo ngayon. Masyado kaming maraming ginagawa para sa kaligtasan ng pamilyang ito. Tinitigan ni Sapya ang kaniyang biyenan. Pamilya? Aling pamilya, Tia? Ang pamilyang binubuo ng mga kasinungalingan at pagnanakaw? O ang pamilyang handang pumatay para sa 50 milyong piso? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tunog ng pagbagsak ng mansana sa sahig mula sa kamay ni Tia Remedios ay tila isang pagsabog sa gitna ng gabi. Ang prutas ay gumulong sa sahig, nagiiwan ng basang bakas sa semento. Nanlaki ang mga mata ni Diego, habang si Clara naman ay dahan-dahang itinatago ang kaniyang mga kamay sa likuran. Sapya, you're just stressed. Naghalo-halo na ang iniisip mo dahil sa operasyon. Pilit na tawa ni Diego, ngunit ang pawis ay dahan-dahan nang gumugulong mula sa kaniyang sentido. Uminom ka muna ng tubig. You need to calm down. Inabot ni Diego ang baso ng tubig na kanina pa nakahanda sa tabi ng pagkain. Alam ni Sapya na may kung anong nakahalo roon. Marahil ay ang laso na nakita niyang hawak ni Clara kanina. Ngunit sa halip na tumanggi, kinuha ni Sapya ang baso. Tinitigan niya ang malinaw na likido, ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero na puno ng puot. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong ni Sapya, ang kaniyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Iyong akala mo, nakatagpo ka na ng kakampi sa mundong ito, yun pala sila ang humahawak ng kutsilyo na itatarak sa likod mo. I gave you everything, Diego. My youth, my career, my loyalty. And in return, you gave me a death warrant. Sapya, stop it, sigaw ni Tia Remedios. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, utang na loob? Putol ni Sapya, ang kaniyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Ang tanging utang na meron ako ay ang katarungang kukunin ko mula sa inyo. Hindi ako mamamatay bukas, Diego, pero ang inyong mga pangarap? Sisiguraduhin kong magiging abo ang mga iyon bago sumikat ang araw. Dahan-dahang ininom ni Sapya ang tubig, ang kaniyang mga mata ay hindi umaalis sa titig ni Diego. Sa bawat lagok, tila tinatanggap niya ang hamon ng tadhana. Ngunit ilang sandali lamang, naramdaman niya ang isang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga mukha ni na Diego at Clara ay tila naging malabo at humahaba. Ang kaniyang mga kamay ay binitawan ng baso at ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kaniyang pagbagsak. Ang tubig ay humalo sa mga piraso ng bubog, kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Sapyag mapya. Boses iyon ni Diego, ngunit malayo na ito, tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Naramdaman ni Sapya ang malamig na semento sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang paningin ay dahan-dahang nagdilim, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang sapatos ni Clara na lumalapit sa kaniya at narinig ang isang mahinang bulong. Good night, Ate Sapya. Sayang, hindi mo na makikita ang katapusan ng kwentong ito. Ang mundo ay tila isang malaking bilog na dahan-dahang umiikot, walang simula at walang katapusan. Sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanyang pandama, pilit na hinahanap ni Sapya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga talukap ay tila pinabigatan ng tingga, at ang bawat subok niyang idilat ang mga mata ay nauwi sa matinding kirot na gumuguhit sa kaniyang sentido. Ngunit sa likod ng malabong paningin, ang kaniyang pandinig ay nananatiling matalas, isang huling sandata na hindi kailanman nakuha ng mga taong nagtaksil sa kaniya. Sigurado ka bang sapat na ang itinurok mo, Clara? Ayokong magising siya habang inilipat natin ang mga huling papeles sa pangalan ko. Boses yon ni Diego. Ang kaniyang tono ay wala ng bakas ng pagmamahal na ipinamalas niya kanina. Ngayon, ang bawat salita niya ay tila malamig na bakal na tumatama sa sahig. Huwag kang praning, Diego. Tulog na ang asawa mong martir. Kahit pasabugin mo ang kanyon sa tabi niya, hindi siya gagalaw, sagot ni Clara. Narinig ni Sapya ang tunog ng pagbukas ng isang drawer at ang kalansing ng mga susi. Ang mahalaga ngayon ay ang mga dokumentong legal na iniwan niya sa kumpanya. Kapag natapos na ang operasyon bukas at hindi siya pinalad na magising, wala nang hahadlang sa atin. Sa ilalim ng kumot, ang mga daliri ni Sapya ay bahagyang kumibot. Ang kaniyang isipan ay tila isang mitsa na dahan-dahang naglalagablab sa gitna ng yelo. Hindi sila nagkamali, uminom siya ng tubig,
Ngunit ang 10 taon niya bilang isang matalas na abogado ay nagturo sa kanya ng higit pa sa batas. Bago pa man siya dumating sa ospital, sinanay na niya ang kaniyang sarili sa maliliit na dosis ng pampatulog upang mapalakas ang kaniyang resistensya. Ang kaniyang pagbagsak kanina ay isang sining ng pagpapanggap, isang paraan upang marinig ang katotohanang hinding-hindi nila sasabihin sa harap niya. Kailangan nating pirmahan itong insurance waiver bago mag-alas 4 ng madaling araw, dagdag ni Che Remedios. Ang kaniyang boses ay tila isang matandang uwak na naghahanda para sa isang piging. Diego, hawakan mo ang kamay niya. Gamitin natin ang kaniyang thumb mark habang wala siyang malay. Mas madali ito kaysa sa pilitin siyang pumirma kanina. Naramdaman ni Sapia ang pagdapo ng mainit at malagkit na palad ni Diego sa kaniyang kanang kamay. Ang bawat haplos nito ay tila dumi na kumakapit sa kaniyang balat. Naramdaman niya ang malamig na tinta na idinidiin sa kaniyang hinlalaki. Ang kaniyang puso ay sumisigaw sa puot, ngunit ang kaniyang katawan ay nananatiling kasing tigas ng isang bangkay. Sa bawat segundo ng kanilang pag-atake sa kaniyang dangal, lalong tumitibay ang kaniyang determinasyong sunugin ang kanilang mga pangarap. Biglang napatigil ang lahat nang marinig ang isang malakas na tunog ng pagpihit ng kandado sa pintuan. Ang tunog ng mga sapatos na mabilis na naglalakad sa pasilyo ay tila isang babala. Attorney, nandito na po ang doktor para sa huling pagsusuri bago ang operasyon. Boses iyon ng isang nurse. Teka, hindi pa kami handa. Taratatarang sagot ni Diego habang mabilis na itinatago ang mga papeles sa ilalim ng sofa. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Ngunit sa gitna ng malabong paningin ni Sapia, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa likod ng doktor. Si Mang Tino. Ang matanda ay bahagyang tumango, isang lihim na senyas na ang kaniyang mga tunay na kakampi ay nakahanda na sa labas. Kumusta ang pasyente? Tanong ng doktor. Ang kaniyang boses ay seryoso at walang emosyon. Sabi ng asawa niya, bigla raw siyang nawalan ng malay dahil sa stress. Oho, Doc, kanina lang po habang kumakain kami ng hapunan, pagsisinungaling ni Diego. Ang kaniyang boses ay muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Lumapit ang doktor kay Sapia at itinaas ang kaniyang talukap. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng isang maikling segundo. May isang mensaheng dumaan sa pagitan nila. Isang mensahe ng katarungang hindi kayang bilhin ng pera ni Diego. Kailangan nating dalhin agad ang pasyente sa kabilang kwarto para sa pre-op procedure, sabi ng doktor. Diego, lumabas muna kayo. Kami na ang bahala rito. Nang masiguro ni Sapia na nakalabas na ang mga taksil, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Ang kaniyang mga mata ay tuluyan ng dumilat, puno ng isang puot na tila apoy na hindi kailanman mamamatay. Mang Tino, bulong ni Sapia. Ang kaniyang boses ay paos ngunit matatag. Nagawa mo ba ang ipinapagawa ko? Oho, attorney, lahat ng mga dokumentong ipinirma nila gamit ang inyong thumb mark kanina ay nakuhaan na ng video ng nakatagong camera sa inyong kwarto. Mayroon na tayong ebidensya ng falsification of documents at attempted fraud. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sapia. Ngunit ang kaniyang tagumpay ay tila may kasunod na panganib. Mabilis na lumapit ang doktor sa kaniya at bumulong. Attorney, kailangan nating kumilos. Nalaman ni Diego na hindi ako ang doktor na kasabwat niya. May mga tauhan siyang papunta na rito para pigilan tayo. Kailangan nating makaalis sa ospital na ito ngayon din. Bago pa man makasagot si Sapia, narinig nila ang isang malakas na kalabog sa labas ng pinto. Tila may isang mabigat na bagay na pilit na ibinubukas ang pasukan. Ang boses ni Diego ay narinig na sumisigaw sa galit. Buksan niyo ang pinto! Hindi kayo lalabas ng buhay sa kwartong iyan. Buksan mo itong pinto, Sapia. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Akin ka, asawa kita, at wala kang karapatang pigilan ang pagliligtas natin sa pamilyang ito. Ang boses ni Diego ay dumadagundong sa buong pasilyo. Bawat salita ay tila isang malakas na hiyaw ng isang hayop na nasugatan. Naramdaman ni Sapia ang panginginig ng pinto sa bawat pagtulak at pagkalampag ni Diego mula sa labas. Ang tunog ng metal na nagkiskisan at ang puwersang nagmumula sa kabilang panig ay tila isang babala na ang kaniyang kaisa-isang protection ay malapit ng bumigay. Ngunit sa kabila ng takot na natiling nakatayo si Sapia, ang kaniyang likod ay tuwid at ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa pintuan nang walang kurap. Attorney, kailangan na nating lumabas sa fire exit. May mga kasama ako sa ibaba na handang sumaklolo sa atin, bulong ni Mang Tino.
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon sa loob ng ospital. Tumingin si Sapia sa kaniyang matapat na kasama, pagkatapos ay sa doktor na ngayon ay abala sa pagharang ng isang mabigat na cabinet sa likod ng pinto. Sa sandaling iyon, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Sapia. Tila bumabalik sa kaniyang alaala ang mga gabing ginugol niya sa pag-aaral ng batas, ang mga pangarap niyang ipagtanggol, ang mga naaapi. Ngayon, siya ang kailangang ipagtanggol ang kaniyang sariling buhay mula sa lalaking sumumpa sa harap ng dambana na siya ay kaniyang iingatan. Hindi, Mang Tino. Hindi tayo tatakas ng parang mga kriminal, sabi ni Sapia. Ang kaniyang boses ay malamig at matatag, tila isang talim na dahan-dahang hinahasa. Siya ang dapat matakot. Siya ang magnanakaw. Siya ang mamatay tao. Lumapit si Sapia sa pintuan, sapat na malapit upang marinig ang mabilis na paghinga ni Diego sa kabilang panig. Isang manipis na kahoy lamang ang naghihiwalay sa kanila, ngunit para kay Sapia, ito na ang huling hangganan ng kaniyang pagiging martir. Diego, tawag ni Sapia. Ang kaniyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may taglay itong bigat na nagpatahimik sa ingay sa labas. Itigil mo na ito. Ang bawat pagtama ng kamay mo sa pintong iyan ay nadodoble ang kasong isasampa ko sa iyo. Meron na kaming sapat na ebidensya. Ang video ng pagkuha mo ng aking thumb mark, ang mga bank records ng shell companies mo, at ang insurance policy na may double indemnity clause. Tapos na ang palabas mo. Natahimik ang paligid sa labas. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ventilation system ng ospital at ang sariling tibok ng puso ni Sapia. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Isang mapait na tawa ang sumunod. Ang tawa ni Clara. Sapia dear, masyado ka namang kampante, asik ni Clara mula sa labas. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa mga batas mo? Wala rito ang korte. Sa loob ng ospital na ito, si Diego ang may hawak ng pirma mo. Sino ang maniniwala sa isang asawang baliw at may sakit na nagtatangkang tumakas sa sarili niyang operasyon? You are unstable, Sapia. Everyone will see it that way. Naramdaman ni Sapia ang panlalamig ng kaniyang mga daliri. Alam niya ang taktikang ginagamit nila, gaslighting. Susubukan nilang sirain ang kaniyang kredibilidad, palabasin na siya ay nawawala sa sariling isip upang mapawalang bisa ang kaniyang mga pahayag. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Clara. Attorney ang livestream, bulong ni Mang Tino habang ipinapakita ang kaniyang tablet. Isang matamis at mapanganib na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Sapia. Clara, Diego, siguro ay nakalimutan niyo na ang pinakaunang leksyon sa batas. Never underestimate your opponent. Habang nagsasalita kayo dyan, ang buong board of directors ng kumpanya at ang legal team ng insurance provider ay nakikinig at nanonood sa inyo sa pamamagitan ng camera na nakatago sa aking gown. Every word, every threat is being recorded in real time. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Tila may natumbang gamit. Ang boses ni Diego ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, wala na rito ang galit, tanging purong desperasyon na lamang. Sapia, mahal, pag-usapan natin ito. Don't do this. Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Pamilya? Sagot ni Sapia. Ang kaniyang mga mata ay naglalabas ng luha ng puot at laya. Sinira mo ang pamilyang iyon noong sandaling pinirmahan mo ang kabilang buhay ko para sa pera. Ngayon, panoorin mo kung paano ko sisirain ang mundong itinayo mo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Biglang bumukas ang elevator sa dulo ng pasilyo. Narinig ni Sapia ang mga mabibigat na yabag ng maraming tao. Hindi ang mga tauhan ni Diego, kundi ang mga unipormadong pulis at ang security ng ospital. Ang mga boses na naguutos na sumuko ay tila musika sa pandinig ni Sapia. Attorney Sapia, nandito na po kami, boses iyon ng kaniyang assistant mula sa labas. Nang dahan-dahang buksan ng doktor ang pinto, ang unang nakita ni Sapia ay si Diego na nakaluhod sa semento, habang ang mga kamay nito ay nakapatong sa kaniyang ulo. Ang kaniyang biyanan na si Tia Remedios ay nakasandal sa pader. Ang mukha ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin, habang si Clara naman ay pilit na nagtatago sa likod ng mga security guard. Tumingin si Sapia kay Diego. Walang bakas ng awa sa kaniyang puso, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan,
Nakita niya si Clara na may kinuhang isang maliit na folder mula sa kaniyang bag at mabilis itong itinago sa ilalim ng kaniyang damit. Isang huling lihim na hindi pa nabubunyag. Isang lihim na nakita ni Sapia ngunit hindi pa niya ganap na nauunawaan. Dalhin na sila, utos ng opisyal ng pulisya. Habang hinihila si Diego palayo, lumingon ito kay Sapia. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang madilim na pangako. Hindi pa tapos ito, Sapia. Hindi mo alam kung anong pinitas mong laban. Naiwan si Sapia sa gitna ng silid. Ang kaniyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kaniyang diwa ay matatag. Sa ilalim ng kaniyang paanan, nakita niya ang isang piraso ng punit na papel na nahulog mula sa bag ni Clara. Ito ay isang resibo mula sa isang punerarya. May petsang 3 taon na ang nakalilipas. Bakit may resibo ng punerarya si Clara? At kaninong pangalan ang nakasulat sa ilalim ng mga linyang natatakpan ng dugo? May mga lihim na hindi kayang ibaon ng lupa. Gaano man kalalim ang hukay na iyong ginawa. Dahil sa bawat patak ng ulan at sa bawat ihip ng hangin, ang katotohanan ay pilit na aalingasaw hanggang sa ito ay muling magparamdam. Inyong katahimikan sa pasilyo ng ospital, matapos ang kaguluhan, ay mas nakatitigib kaysa sa ingay ng mga sirena ng pulis. Nakatayo si Sapia, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sariling katawan habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglayo ng mga anino ng mga taong nagtangka sa kaniyang buhay. Ang lamig ng sahig ay gumagapang paakyat sa kaniyang mga binti, ngunit ang kaniyang pansin ay nakatuon sa maliit at punit na papel na hawak niya, ang resibo mula sa Punerarya San Jose. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot na papel. Ang pangalang nakasulat doon sa ilalim ng Sandoval Infant ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa kaniyang pagkatao. 3 taon na ang nakalilipas. Sandoval. Ang apelyidong kaniyang iningatan at ipinagmalaki na ginamit pala sa isang libing na hindi niya alam. Attorney, kailangan na nating bumalik sa loob. Baka mabinat kayo sa lamig dito, bulong ni Mang Tino habang dahan-dahang ipinapatong ang isang makapal na shawl sa kaniyang mga balikat. Ang haplos ng matanda ay puno ng malasakit, ang tanging init na nararamdaman ni Sapia sa gitna ng kaniyang panginginig. Mang Tino, tingnan mo ito, sabi ni Sapia. Ang kaniyang boses ay paos at halos hindi marinig. Inabot niya ang resibo. Sinasabi ni Clara na ang batang dinadala niya sa ospital ay anak nila ni Diego. Sinasabi niya na kailangan ko siyang iligtas para sa kinabukasan ng bata. Pero bakit may ganitong resibo? 3 taon na ang nakalilipas. May nilibing silang sanggol sa ilalim ng pangalang Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tino habang sinusuri ang dokumento. Ibig niyo bang sabihin, attorney, na ang batang ipinapakita nila sa inyo nitong mga nakaraang linggo ay isang kagamitan, Mang Tino, isang prop? Pagpapatuloy ni Sapia, ang kaniyang mga mata ay naglalabas ng matinding puot. Ginamit nila ang isang inosenteng bata para pilitin akong maawa. Para isipin ko na kung mamamatay man ako sa operasyon, may maiiwan akong buhay na magpapatuloy ng dugo ni Diego. Pero ang totoo, wala ng bata, matagal nang wala. Naramdaman ni Sapia ang isang matinding sikip sa kaniyang dibdib. Hindi lang pala ang kaniyang atay ang gustong kuhanin ng mga ito, pati ang kaniyang kakayahang magmalasakit at magmahal ay pinagsamantalahan nila. Ang bawat luhang iniyak niya para sa may sakit na bata ay naging isang malaking insulto sa kaniyang pagkatao. Hayop ka, Diego, bulong niya sa hangin. Pati kamatayan ng isang sanggol, ginamit mo sa negosyo mo. Sa sandaling iyon, lumapit ang kaniyang assistant na si Gina, may dalang isang tablet. Attorney, may nakuha kaming impormasyon mula sa istasyon ng pulis. Si Clara, tumatanggi siyang magsalita nang wala ang kaniyang abogado. Pero si Diego, nagwawala siya sa selda. Sinasabi niya na ikaw ang may kasalanan sa lahat, na ikaw ang nagnakaw ng pera ng kumpanya at ginagamit mo lang ang kapangyarihan mo para idiin siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sapia. Hayaan mo siyang kumahol, Gina. Ang asong malapit ng mamatay ay siya ring pinakamaingay. Kumusta naman ang tungkol sa medical records ko? Nakuha na po namin ang orihinal na file mula sa tago at pribadong vault ng doktor na kasabwat nila, sagot ni Gina. Attorney, totoo ang hinala nyo. Wala kayong sakit sa puso. Ang mga gamot na ibinibigay nila sa inyo nitong mga nakaraang buwan ay hindi bitamina. Iyon ay mga beta blockers na dahan-dahang nagpapahina sa tibok ng puso nyo para magmukhang natural death kapag inoperahan kayo. Nabitawan ni Sapia ang shawl na suot niya.
Ang bawat tabletang ininom niya mula sa kamay ni Diego, ang bawat baso ng gatas na inialok nito ng may ngiti, ay mga bala pala na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang lalaking katuwang niya sa kama, ang lalaking nangako ng protection, ay ang mismong naglalagay ng lason sa kaniyang katawan gabi-gabi. Gusto nila akong mamatay habang iniisip ko na bayani ako. Sabi ni Sapia, ang kaniyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Pero mas pipiliin kong maging kontrabida sa kanilang kwento, basta't makita ko silang lahat na nasusunog sa sarili nilang apoy. Biglang tumunog ang cellphone ni Sapia. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Hello? Attorney Sapia. Ang boses sa kabilang linya ay isang babae. Tila nagmamadali at puno ng takot. Huwag kang magtatanong kung sino ako, pero kailangan mong malaman. Ang pag-aresto kay Diego ay simula pa lang. May mas malaking tao sa likod ng malversasyon ng kumpanya niyo. At ang taong iyon, siya ang may-ari ng puneraryang hawak mo ang resibo ngayon. Nanigas si Sapia. Anong ibig mong sabihin? Ang lupang tinitirikan ng bahay niyo, attorney, hindi na iyon sa inyo. Matagal na itong naisangla ni Diego sa isang sindikato para sa kaniyang mga utang sa sugal. At ang taong pinagkakautangan niya, siya ang tunay na ama ng sanggol na namatay 3 taon na ang nakalilipas. Bago pa makapagsalita si Sapia, naputol ang linya. Isang nakatutulig na katahimikan ang muling bumalot sa pasilyo. Tumingala si Sapia, ang kaniyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang bahay, ang kaniyang kaysa-isang santuaryo, ay hindi na sa kaniya. At ang mantsa ng dugo sa resibong hawak niya ay hindi lang pala tungkol sa kataksilan ni Diego. Ito ay tungkol sa isang madilim na utang na ngayon ay naniningil na ng buhay. Mang Tino, tawag ni Sapia. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa bahay. Ngayon din. Attorney, gabi na at mahina pa kayo. Hindi ako mahina, Mang Tino. Putol ni Sapia habang mabilis na naglalakad patungo sa elevator. Bawat hakbang ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na lakas. Dahil ngayon, wala na akong kahit anong takot na natitira. Habang bumababa ang elevator, nakita ni Sapia ang kaniyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng martir ay wala na. Ang natitira ay isang mandirigma na handang sumabak sa huling laban, kahit na ang kapalit nito ay ang kaniyang huling hininga. Ngunit sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang mga ilaw nito ay nakapatay. Tila isang mandaragit na nakamasid sa bawat galaw ni Sapia. Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot na itim na dahan-dahang sumasakal sa lungsod. Sa labas ng ospital, ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Isang malungkot na paalala na ang bawat bagyo ay nagsisimula sa isang tahimik na pagtitipon ng mga ulap. Nakaupo si Sapia sa loob ng sasakyan ni Mang Tino. Ang kaniyang noo ay nakasandal sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay tila mga lumalabo at humahabang guhit ng ginto habang mabilis silang dumadaan. Attorney, sigurado ba kayo rito? Maaari nating tawagan ang mga pulis para samahan tayo sa bahay. Untag ni Mang Tino habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kaniyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa side mirror. Tinitingnan ang itim na SUV na kanina pa nakasunod sa kanila mula pa sa main gate ng ospital. Hindi na kailangan, Mang Tino, sagot ni Sapia. Ang kaniyang boses ay matigas. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kailangan ko ay makita ang mga papeles na itinatago ni Diego sa likod ng aming altar. Doon niya inilalagay ang lahat ng mga bagay na akala niya ay hinding-hindi ko pakikialaman dahil sa respeto ko sa relihiyon. He used my faith as a shield. Nabalik lamang ang diwa ni Sapia nang marinig niya ang tunog ng gulong na tumama sa graba ng kanilang bakuran. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal, isang gate na siya mismo ang pumili ng disenyo 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay tila naging isang madilim na kabaong. Walang ilaw sa loob, tanging ang maputlang liwanag ng buwan ang tumatama sa mga bintana. Tila mga matang nakamasid sa kaniyang pagdating. Dahan-dahang bumaba si Sapia. Naramdaman niya ang panghihina ng kaniyang tuhod. Ang epekto ng mga gamot na itinurok sa kanya ay nananatili pa rin sa kaniyang sistema. Ngunit bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang matalim na tunog ng pagpihit ng susi sa kandado
ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng kaniyang paboritong pabango na humalo sa amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob, ngunit hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, ginamit niya ang flashlight ng kaniyang cellphone. Ang liwanag nito ay iginala niya sa paligid ng sala. Ang mga gamit na maayos niyang iniwan ay tila nagulo, mga lamat sa pader na hindi niya napansin noon, at ang mga litrato nila ni Diego, sa dingding na ngayon, ay tila nanunuya sa kaniyang paghihirap. Lumapit siya sa altar. Doon, sa paanan ng estatwa ng Birheng Maria, dahan-dahan niyang hinila ang isang lihim na panel sa ilalim ng kahoy. Ang tunog ng pag-atungal ng kahoy na nagkiskisan ay tila isang daing ng katarungan. Sa loob nito, nakita niya ang isang makapal na asul na envelope. Nahanap ko rin, bulong ni Sapya. Ngunit bago pa niya mabuksan ang envelope, narinig niya ang isang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto sa kabilang bahagi ng sala. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa parquet floor ay tila isang babala. Hindi ito si Mang Tino. Masyadong mabigat ang bawat hakbang, masyadong kalkulado. I didn't expect you to be this fast, Sapya. Sabi ni Diego, masyado ka raw mahina para makatayo ngayong gabi. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa dilim. Isang boses na hindi pamilyar kay Sapya. Ngunit may dalang autoridad na nakapapanginig ng laman. Dahan-dahang iniharap ni Sapya ang kaniyang flashlight sa direksyon ng boses. Doon, sa kaniyang paboritong armchair, nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana. Hawak ang isang baso ng alak na kinuha mula sa kanilang bar. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Sino ka? Tanong ni Sapya. Ang kaniyang kamay na hawak ang flashlight ay hindi gumagalaw, tila isang estatwa. Ako si Mr. Javier, ang taong nagmamay-ari na ng bawat hininga mo sa loob ng bahay na ito, sabi ng lalaki habang inilalapag ang baso sa mesa. Diego gambled away everything, hindi lang ang pera ng kumpanya mo, kundi ang titulo ng lupang ito. At ang pinaka-interesting, ipinagpalit niya ang kaligtasan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng exclusive rights sa insurance mo. Naramdaman ni Sapya ang isang matinding sikip sa kaniyang dibdib, mas matindi kaysa sa anumang lason na naibigay sa kaniya. Exclusive rights? Hindi ako isang ari-arian na pwedeng ipasapasa. Sa mundo namin lahat ay may presyo attorney, tumayo si Mr. Javier, at dahan-dahang lumapit kay Sapya. Ang kaniyang anino ay tila lumalamon sa buong silid. Diego told me you were going to die in that OR. It was a perfect plan, but you survived. And because you survived, Diego's debt has now doubled. At dahil wala na siyang maibabayad, ikaw ang mananagot para sa kanya. Hinding-hindi ko gagawin yon, asik ni Sapya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mr. Javier. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kaniyang bulsa at inihagis ito sa paanan ni Sapya. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa litrato. Doon nakita ni Sapya ang kaniyang sariling kapatid na nasa ibang bansa, kasama ang kaniyang pamilya, habang may isang itim na sasakyang nakabuntot sa kanila. Hindi mo pa ako naiintindihan, Sapya, bulong ni Mr. Javier sa kaniyang pandinig. Ang kaniyang hininga ay amoy tabako at panganib. Hindi lang bahay ang kinuha ni Diego sa akin. Kinuha niya ang kinabukasan ng anak ko. Ang anak na nilibing ni Clara 3 taon na ang nakalilipas dahil sa kapabayaan ni Diego. I don't want money anymore. I want a soul for a soul. Nabitawan ni Sapya ang envelope na hawak niya. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig. Tila mga tuyong dahon sa gitna ng sementeryo. Diego didn't just mortgage this house, Sapya. Patuloy ni Mr. Javier habang hawak ang kaniyang baril at dahan-dahang itinatutok sa kaniyang dibdib. He sold your life to pay for his sins. At ngayon oras na para kolektahin ang kabayaran. Isang kaluluwa para sa isang kaluluwa? Iyan ba ang batas mo, Javier? O iyan ang kwentong ipinapakain sa iyo ni Diego para itago ang sarili niyang bahid? Ang boses ni Sapya ay hindi nanginig. Kahit na nararamdaman niya ang malamig na dulo ng bakal na nakadikit sa kaniyang dibdib. Sa gitna ng dilim, ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab, sumasalamin sa kakaunting liwanag na nagmumula sa labas. Ang kaniyang puso ay pumapalo ng malakas. Tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kaniyang bawat salita. Ngunit ang kaniyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Bahagyang napatigil si Javier. Ang kaniyang daliri na nakapatong sa gatilyo ay hindi gumalaw. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nanliit sa pagtataka.
Anong ibig mong sabihin? Huwag mong subukang lituhin ako, attorney. Alam ko ang bawat dumi ng asawa mo. At alam ko kung paano niya pinabayaan si Clara at ang anak ko. Pinaikot ka niya, Javier. Dahan-dahang humakbang palapit si Sapia. Hindi alintana ang panganib. Sinasabi mo na gusto mo ng kabayaran para sa anak mo, pero alam mo ba kung sino ang tunay na pumatay sa sanggol na yon? Hindi ang kapabayaan ni Diego, kundi ang kasakiman niya. Dahan-dahang kinuha ni Sapia ang isang piraso ng papel mula sa mga nagkalat na dokumento sa sahig. Ang tunog ng pagkayas ng papel sa semento ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Tingnan mo ito. Ito ang autopsy report na itinago ni Diego sa loob ng 3 taon. Ang sanggol ay hindi namatay dahil sa sakit. Namatay siya dahil sa mga gamot na ibinigay ni Diego kay Clara. Mga gamot na naging sanhi ng abortion para hindi malaman ng lahat na ikaw ang ama. He didn't want a scandal that would ruin his chance to marry me and get my family's wealth. Naramdaman ni Sapia ang panginginig ng kamay ni Javier. Ang baril na hawak nito ay dahan-dahang bumaba. Ang kaniyang mukha ay napuno ng matinding kalituhan at sakit. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Nagsisinungaling ka. Bulong ni Javier, ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. Attorney ako, Javier. Hindi ako nabubuhay sa haka-haka. Nabubuhay ako sa ebidensya, patuloy ni Sapia. Ang kaniyang boses ay naging malumanay ngunit puno ng awtoridad. Ginamit ka ni Diego para takutin ako. Ginamit niya ang galit mo para siya ang makaligtas. Habang iniisip mong naghihiganti ka para sa anak mo, ang totoo ay pinoprotektahan mo ang taong pumatay sa kanya. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baril sa sahig ang bumasag sa tensyon. Ang bakal ay tumama sa parquet floor. Nag-iiwan ng isang malalim na gasgas. Napaluhod si Javier. Ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang mukha, habang ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Sa sandaling iyon, hindi isang makapangyarihang sindikato ang nakikita ni Sapia, kundi isang ama na nawalan ng lahat dahil sa panlilinlang ng isang demonyo. Lumapit si Sapia at dahan-dahang ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat ni Javier. Ang haplos niya ay hindi puno ng pagpatawad, kundi ng isang alyansa na nabuo mula sa parehong sakit. Hindi pa huli ang lahat, Javier, bulong ni Sapia. Si Diego ay nasa presinto ngayon. Iniisip na ligtas na siya dahil ikaw ang tatapos sa akin dito. Pero hindi niya alam na ang kaisa-isang taong maaari niyang asahan ang siyang magiging huling pako sa kaniyang kabaong. Biglang tumunog ang intercom sa gate ng bahay. Ang tunog ng buzzer ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Mabilis na tumayo si Javier at kinuha ang kaniyang baril, ngunit ang kaniyang titig ay nakatutok na sa pintuan ng may bagong layunin. Attorney, may sasakyang paparating. It's not the police, sabi ni Javier habang tinitingnan ang monitor ng security camera. Sa screen, nakita ni Sapia ang isang pamilyar na mukha, si Tia Remedios. Kasama nito ang ilang kalalakihan na may dalang mga kagamitan sa pagpilit ng pinto. Ang kaniyang biyanan ay hindi na mukhang matandang mahina. Ang kaniyang mukha ay puno ng kasamaan, tila isang mangkukulam na handang sumunog ng buong nayon para lamang makuha ang kaniyang gusto. Nandito sila para sa mga dokumento, sabi ni Sapia, ang kaniyang mga mata ay nanliit. Iniisip nilang patay na ako kaya susubukan nilang linisin ang lahat ng ebidensya bago makarating ang mga pulis. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sapia. Javier, handa ka na bang makita kung paano gumanti ang isang babaeng itinuring nilang biktima? Anong plano mo, attorney? Tanong ni Javier. Hayaan natin silang pumasok, sabi ni Sapia, habang mabilis na inililigpit ang mga papeles at bumabalik sa dilim ng pasilyo. Hayaan nating isipin nila na nakuha na nila ang lahat. At sa sandaling buksan nila ang ilaw, doon natin sila bibigyan ng paghuhukom na hinding-hindi nila makakalimutan. Narinig ang malakas na tunog ng pagkasira ng kandado ng gate. Ang mga yabag ng paa sa labas ay papalapit na, tila mga uod na gumagapang patungo sa isang bitag. Ang puso ni Sapia ay nanatiling matatag. Sa gabing ito, ang martir ay tuluyan ng namatay, at ang leon ay handa ng sumunggab. Ngunit sa gitna ng kaniyang paghahanda, isang mensahe ang pumasok sa kaniyang cellphone mula kay Mang Tino. Attorney, tumakas si Diego sa presinto. Kasama niya si Clara. Papunta sila dyan. Sunugin niyo ang lahat ng hindi niyo mailalabas. Siguraduhin niyo ring walang maiiwang kahit isang hibla ng buhok ni Sapia. Gusto kong magmukhang aksidente ang lahat. Isang may sakit na asawa na nagpakamatay dahil sa depresyon.
Ang boses ni Tia Remedios ay tumatama sa mga dingding ng sala, tila isang malat at mapanganib na bulong ng isang demonyo. Narinig ni Sapia ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa parquet floor. Bawat hakbang ay tila isang nakasusulasok na mantsa sa kaniyang malinis na tahanan. Nakatago siya sa likod ng makapal na kortina sa pasilyo, kasama si Javier na nananatiling tahimik at alerto sa dilim. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang mga palad sa tindi ng pagtitimpi. Madam, paano po ang mga alahas sa taas? Tanong ng isa sa mga lalaki, ang boses ay puno ng kasakiman. Kunin niyo lahat, kabayaran iyan sa 10 taon kong pagtitiis sa babaeng iyan, asik ni Tia Remedios. Akala mo kung sinong matalino, ang daling paikutin sa utang na loob. Isang ulilang kinalinga, pero ahas pala na marunong tumuklaw. Huminga ng malalim si Sapia. Ang bawat salita ng kaniyang biyenan ay tila isang karayom na tumutusok sa kaniyang puso, ngunit hindi na ito nagdudulot ng luha. Ang bawat hapdi ay nagiging enerhiya na nagpapatatag sa kaniyang tuhod. Dahan-dahan niyang inabot ang switch ng main breaker na nasa likod ng kortina. Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Ang biglaang liwanag ay tila isang pagsabog na bumulag sa mga magnanakaw. Ang ahas na tinutukoy mo, Tia, ay matagal nang marunong lumaban. At ngayon, oras na para lumabas ang tunay na lason sa pamamahay na ito. Lumabas si Sapia mula sa dilim. Ang kaniyang puting hospital gown ay tila isang baluti ng isang mandirigma. Ang kaniyang buhok ay magulo, ang kaniyang mukha ay maputla, ngunit ang kaniyang mga mata ay may taglay na ningning na nagpatigil sa mundo ni Tia Remedios. Napasigaw sa gulat ang matanda, ang kaniyang kamay ay napahawak sa kaniyang dibdib, habang ang kaniyang mga mata ay tila lalabas sa kinalalagyan. Sasapia, bakit buhay ka pa? Nanginginig na tanong ni Tia Remedios. Buhay ako dahil hindi pa tapos ang katarungan, hakbang ni Sapia palapit. Bawat tunog ng kaniyang tsinela sa sahig ay tila tunog ng isang hatol. Narinig ko ang lahat, Tia. Ang plano mong sunugin ang bahay na ito, ang pagkuha mo sa mga alahas ko, at ang kawalan mo ng hiyang gamitin ang pagiging ulila ko laban sa akin. Hindi mo ako kinalinga. Ginamit mo ako para buhayin ang tamad at mamatay taong anak mo. Hulihin niyo siya, huwag niyo siyang hayaang makalabas. Sigaw ni Tia Remedios sa kaniyang mga tauhan. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga lalaki, lumabas si Javier mula sa anino, hawak ang kaniyang baril na may seryosong tingin. Ang presensya ng lalaki ay tila isang pader na nagpaurong sa mga goons. Subukan niyo, malamig na banta ni Javier. Gusto kong makita kung sino ang mauunang bumagsak bago pa makarating ang mga pulis. Javier, bakit mo siya tinutulungan? Bayad ka na namin. Singhal ni Tia Remedios, ang kaniyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis sa galit at takot. Bayad sa kamatayan ng anak ko? Lumapit si Javier, ang kaniyang boses ay nanginginig sa puot. Alam ko na ang lahat, matanda. Alam ko na kung paano niyo pinatay ang sanggol ko para lamang sa pera ni Sapia. Walang halaga ng salapi ang makakabayad sa buhay na kinuha niyo. Sa gitna ng tension, isang malakas na tunog ng humaharurot na sasakyan ang narinig sa labas. Ang tunog ng pagpreno sa graba ay tila isang hudyat ng kabilisan. Bumukas ang pinto ng sala nang may matinding puwersa at pumasok si Diego kasama si Clara. Ang dalawa ay mukhang dugyot, hingal na hingal at may mga bakas ng dugo sa kanilang mga damit. Mga bakas ng kanilang marahas na pagtakas sa batas. Sapia! Sapia! Hiyaw ni Diego, ang kaniyang mga mata ay dilat na dilat sa desperasyon. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento! Ngayon din, kung hindi, sisiguraduhin kong sa impyerno na tayo magpapatuloy ng kasal natin. Tumingin si Sapia kay Diego. Wala na siyang nakikitang asawa, tanging isang halimaw na nagpupumigla sa sarili nitong bitag. Ang kaniyang puso na dati ay punong-puno ng pag-ibig ay tila naging isang tuyong disyerto. Wala nang dokumento, Diego, sabi ni Sapia. Ang kaniyang boses ay puno ng kalmado at mapait na tagumpay. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng awtoridad bago pa kayo makarating dito. Ang tanging natitira sa bahay na ito ay ang iyong katapusan. Biglang kinuha ni Diego ang isang maliit na lighter mula sa kaniyang bulsa at itinaas ang isang galon ng gasolina na dala ng mga tauhan ni Tia Remedios. Ang amoy ng gas ay biglang kumalat sa hangin, matapang at nakahihilo. Kung hindi ako magkakaroon ng pera, walang magkakaroon. Sigaw ni Diego habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng galon. Susunugin ko ang lahat.
Kasama ka ang nanay ko at ang lahat ng kasinungalingang ito. Diego, huwag! Anak ko, itigil mo yan. Sigaw ni Tia Remedios, na ngayon ay mas takot pa sa kaniyang sariling anak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sapia si Clara na dahan-dahang umaatras patungo sa kusina. May hawak na isang kutsilyo at nakatitig sa likod ni Diego nang may kakaibang kinang sa mga mata. Isang huling kataksilan ang mangyayari sa harap ni Sapia. Sino ang unang magsasakripisyo para sa sariling kaligtasan? At maililigtas ba ni Sapia ang kaniyang sarili bago tuluyang maging abo ang kaniyang tahanan? Ang amoy ng gasolina ay tila amoy ng kamatayan na dahan-dahang gumagapang sa bawat hibla ng kurtina at sa bawat lamat ng aking tahanan. Ito na ba ang katapusan ng lahat, Diego? Ang sunugin ang bawat alaala dahil lang sa hindi mo matanggap ang iyong pagkatalo? Ang boses ni Sapia ay nananatiling mahinahon, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ang asul na likido na dahan-dahang kumakalat sa paanan ni Diego. Ang bawat patak ng gasolina na tumatama sa sahig ay naglilikha ng isang mapanganib na kislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang alimuom nito ay nakahihilo, sumasakal sa hininga, at nagbibigay ng isang nakatutulig na babala na ang isang mitya na lamang ang naghihiwalay sa kanila sa impyerno. Tumigil ka, Sapia! Huwag mo akong sermonan ang tungkol sa moralidad, sigaw ni Diego. Ang kaniyang mga kamay ay nangangatog habang hawak ang maliit na lighter. Ang kaniyang mukha ay puno ng pawis, at ang kaniyang mga mata ay may ligaw na ningning ng isang taong wala nang balak bumalik sa katinuan. 10 taon akong nagpanggap na perpektong asawa. 10 taon kong tiniis ang pagiging mabuti para lang makuha ang tiwala mo. Pero sa huli, ikaw pa rin ang nanalo, hindi ko papayagan yon. Anak, maawa ka, huwag mong gawin ito, masusunog tayo. Bulyaw ni Tia Remedios habang nakaluhod sa gilid. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang bag na puno ng mga nakaw na alahas. Ang takot sa kaniyang mukha ay sapat na sana para kaawaan siya. Ngunit alam ni Sapia na ang tanging inaalala ng matanda ay ang kaniyang sariling balat at ang mga gintong hawak niya. Tia, tingnan mo ang anak mo, sabi ni Sapia. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. Iyan ang halimaw na binuo mo sa pamamagitan ng pagkonsinti sa lahat ng kaniyang kasalanan. Ngayon, pati ikaw ay handa niyang isama sa hukay para lang sa kaniyang garbo. Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang gumalaw si Clara. Ang kaniyang mga hakbang ay tila isang pusa na naghahanap ng butas para makatakas. Hawak niya ang isang kutsilyo mula sa kusina, ngunit ang kaniyang titig ay hindi na kay Sapia, kundi sa bag na hawak ni Tia Remedios. Sa sandaling ito ng panganib, lumabas ang tunay na kulay ng kaniyang kataksilan. Hindi niya mahal si Diego, ang kailangan niya lang ay ang pera. Diego, itapon mo na yung lighter, takas na tayo habang wala pa ang mga pulis. Sigaw ni Clara, ngunit sa kabilang kamay ay dahan-dahan niyang itinatarak ang kutsilyo sa braso ni Tia Remedios para agawin ang bag. Isang matinding sigaw ng sakit ang pinakawala ng matanda nang bumao ng talim sa kaniyang balat. Ang bag ay nahulog sa sahig at ang mga alahas ay nagkalat, mga singsing, kwintas at hikaw na kumikinang sa gitna ng basang gasolina. Hayop ka, Clara! Pati ako tatraydurin mo! Hiyaw ni Diego na tila lalong nawala sa sariling isip nang makita ang ginawa ng kaniyang kabit. Wala nang tayo, Diego. Mamamatay ka na rin lang, kukunin ko na ang dapat sa akin. Asik ni Clara habang mabilis na pinupulot ang mga alahas sa sahig. Sa pagkakataong iyon, sinubukan ni Javier na sumugod para agawin ang lighter kay Diego, ngunit mabilis na ibinuhos ni Diego ang natitirang gasolina sa kaniyang sariling damit. Huwag kang lalapit, isang hakbang pa, magiging sulo ako sa gitna ng bahay na ito. Napatigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Diego at ang mahinang tunog ng pagtulo ng gasolina mula sa kaniyang manggas patungo sa sahig. Tumingin si Sapia sa kaniyang wedding ring na suot pa rin niya, dahan-dahan niya itong hinubad. Ang tunog ng ginto na tumama sa sahig at gumulong patungo sa paanan ni Diego ay tila tunog ng isang tuluyang pagwawakas. Iyan na ang huling bahagi ko na nasa iyo, Diego, bulong ni Sapia, ang kaniyang mga mata ay puno ng paglaya. Wala ka nang makukuha sa akin, wala nang insurance, wala nang bahay, wala nang Sapia na magliligtas sa iyo. Ang tanging kasama mo ngayon ay ang sarili mong puot. Biglang narinig ang malakas na sirena ng mga pulis sa labas ng gate. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga bintana, tila mga kidlat na nagbabadya ng paghuhukom.
Nandyan na sila! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Tia Remedios, na mabilis na tumalon palabas ng bintana. Sa takot at desperasyon, itinaas ni Diego ang lighter. Hindi niyo ako makukuha ng buhay. Diego, huwag! Sigaw ni Sapia. Hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil ayaw niyang madungisan ang kaniyang tahanan ng dugo ng isang makasalanan. Isang matinding kislap ang nagmula sa lighter. Ang maliit na apoy ay dahan-dahang nahulog patungo sa basang sahig. Sa isang iglap, ang kulay asul at kahel na apoy ay mabilis na gumapang sa parquet floor. Tila isang gutom na bituin na lumalamon sa lahat ng madaanan nito. Takbo, sigaw ni Javier habang hinihila si Sapia patungo sa pintuan. Narinig ni Sapia ang malakas na pagsabog ng salamin mula sa mga bintana dahil sa tindi ng init. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, nakita niya si Diego na nakatayo. Ang kaniyang damit ay nagsisimula ng dilaan ng apoy, habang si Clara naman ay pilit na binubuksan ang nakakandado ng pinto sa likod. Bitbit ang bag na puno ng mga dugo ang alahas. Sapia, tulungan mo ako! Ang huling hiyaw ni Diego na umalingaw-ngaw sa buong bahay bago siya lamunin ng makapal na usok. Nakalabas si Sapia sa bakuran, hingal na hingal, habang ang kaniyang kaisa-isang tahanan ay dahan-dahang nilalamon ng nagngangalit na apoy. Ang init sa kaniyang mukha ay tila humahaplos sa kaniyang mga sugat, tinutupok ang bawat sakit ng nakaraan. Nakaligtas siya, ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sapia na wala si Tia Remedios sa labas. Nasaan ang matanda? At nasaan ang batang sinasabi nilang kinuha nila mula sa ampunan? Ang apoy ay hindi lamang tumutupok sa kahoy at semento. Nilalamon din nito ang bawat alaala ng 10 taong pagkakamali. Nakatayo si Sapia sa gitna ng kalsada, ang kaniyang mukha ay nadungisan ng uling, at ang kaniyang mga mata ay sumasalamin sa naglalagablab na kahel na liwanag mula sa kaniyang nasusunog na tahanan. Ang bawat lagitok ng mga bumabagsak na haligi ay tila tunog ng mga tanikalang isa-isang napuputol. Attorney, huwag kang babalik doon. Masyado nang delikado. Boses iyon ni Mang Tino na humahawak sa kaniyang braso. Ang kaniyang tinig ay puno ng desperasyon, habang ang mga bumbero ay mabilis na kumikilos sa paligid. Nasaan ang bata, Mang Tino? Nasaan si Nico? Tanong ni Sapia, ang kaniyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang panibagong uri ng takot. Kahit na alam niyang ginamit lamang ang batang iyon para saktan siya, hindi kayang tiisin ng kaniyang puso na iwan ang isang inosenteng buhay sa gitna ng impyerno. Bago pa makasagot ang matanda, isang figura ang lumabas mula sa makapal na usok sa gilid ng bahay. Si Javier iyon, bitbit ang isang maliit na bata na nakabalot sa isang basang kumot. Kasunod niya ay si Tia Remedios, na dahan-dahang naglalakad. Ang kaniyang mga damit ay sunog sa dulo at ang kaniyang mukha ay puno ng uling. Wala na ang kaniyang bag ng alahas. Ang kaniyang mga kamay ay walang dala kundi ang sariling takot. Napatakbo si Sapia patungo sa kanila. Kinuha niya ang bata mula kay Javier. Ang maliit na si Nico ay umiiyak. Ang kaniyang mga mata ay dilat sa takot ngunit ligtas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sapia ang isang kakaibang init sa kaniyang dibdib. Isang init na hindi nagmumula sa apoy, kundi sa isang bahagi ng kaniyang pagkatao na akala niya ay matagal nang namatay. Ligtas siya, Sapia, hingal na sabi ni Javier. Nahanap namin siya sa ilalim ng mesa sa kusina. Si Tia Remedios. Sinubukan niyang balikan ang kaniyang ginto, pero nang makita niya ang bata, binitawan niya ang lahat para mailabas si Nico. Tiningnan ni Sapia ang kaniyang biyanan. Ang matapang at malupit na babae ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang matandang basag ang espiritu, nakatingin sa nasusunog na bahay ng may pagsisisi na huli na para mabawi. Wala na ang lahat, Sapia. Bulong ni Tia Remedios, ang kaniyang boses ay halos hangin na lamang. Ang anak ko, si Diego, hindi siya lumabas. Napalingon si Sapia sa naglalagablab na sala. Doon sa gitna ng mga bumabagsak na pader, nakita niya si Diego sa huling pagkakataon. Nakaluhod ito, ang kaniyang mga kamay ay pilit na inaabot ang mga nagkalat na alahas at pera na unti-unti na ring nagiging abo. Hindi siya makalabas dahil sa tindi ng usok, o marahil dahil ayaw niyang iwan ang tanging bagay na itinuring niyang mahalaga sa buhay. Ang kaniyang kasakiman ang naging kaisa-isang rehas na nagkulong sa kanya sa loob. Ilang sandali pa, dumating ang mga ambulansya at pulis. Nakita ni Sapia si Clara na pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis, posas ang kaniyang mga kamay
at ang kaniyang mukha ay puno ng galit habang sinisigawan ang mga opisyal. Ang kataksilan niya ay nagtapos sa isang madilim na selda. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, nakaupo si Sapya sa tabi ng bintana. Ang kaniyang mga sugat sa katawan ay dahan-dahan nang naghihilom, ngunit ang sugat sa kaniyang kaluluwa ay nangangailangan pa ng panahon. Pumasok si Mang Tino. May dalang isang envelope. Attorney, tapos na ang lahat. Ang kaso laban kay Diego at Clara ay matibay na. Si Diego ay nasa burn unit pa rin ng National Hospital. Binabantayan ng mga pulis. Hindi na siya makakalakad o makakapagsalita ng maayos kailanman, ulat ni Mang Tino. At ang kumpanya, na ibalik na sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian. Tumango si Sapya. Salamat, Mang Tino, pero ayoko na ng kumpanyang iyon. Ipamahagi mo ang mga shares sa mga empleyadong tapat na naglingkod sa akin. Gusto ko nang magsimula ng bago. May isa pa po, attorney. Inabot ni Mang Tino ang isang sulat. Isang sulat mula sa Finland. Ang university kung saan ka nag-apply para sa iyong Master of Laws. Tinanggap ka nila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sapya. Isang ngiti ng tunay na pag-asa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa asul na langit na malaya sa anumang usok. Pupunta ako roon, Mang Tino. Isasama ko si Nico. Hindi ko siya pababayaan gaya ng ginawa ng kaniyang mga magulang. Ngunit bago pa matapos ang kaniyang pag-iisip, bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Ang kaniyang mukha ay seryoso, may hawak na isang lumang kwintas. Nahanap ito ng mga bumbero sa ilalim ng mga abo, Sapya, sabi ni Javier, habang inilalagay ang puso na pendant sa kaniyang palad. Ang kwintas mo, medyo sunog na, pero buo pa rin. Hinawakan ni Sapya ang pendant. Ang metal ay malamig, ngunit ang bigat nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang huling katotohanan. Javier, bakit mo ako tinulungan sa huli? Tanong ni Sapya. Tinitigan siya ni Javier ng matagal. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Dahil sa gitna ng kadiliman ng asawa mo, ikaw ang kaisa-isang liwanag na nagpaalala sa akin na mayroon pa palang kabutihan sa mundong ito. Pero Sapya, may isang bagay kang kailangang malaman bago ka umalis. Ang taong nag-utos kay Diego na itago ang katotohanan tungkol sa anak ko, hindi lang si Diego ang may kasalanan. Sino pa? Tanong ni Sapya, ang kaniyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ang tatay mo, Sapya. Ang tatay mo ang nagbayad kay Diego 10 taon na ang nakalilipas para pakasalan ka at itago ang lahat ng bahid ng pamilya nyo. Ang buong buhay mo ay isang kasunduang binayaran ng dugo. Ang huling haligi ng aking mundo ay gumuho hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa isang pirasong papel na may pirma ng aking ama. Ang akala kong santuwaryo ay isang kulungan lamang na binayaran ng taong dapat sana ay nagtanggol sa akin. Ang boses ni Sapya ay halos isang bulong na lamang habang hinahaplos niya ang dulo ng isang lumang kasunduan na iniabot ni Javier. Ang papel ay luma na, may kaunting mantsa ng tubig, ngunit ang lagda ng kaniyang ama, ang kagalang-galang na Judge Salvador, ay malinaw at hindi maikakaila. Doon nakasulat ang bawat sentimong ibinayad kay Diego, 10 taon na ang nakalilipas upang pakasalan siya, at itago ang katotohanan na si Sapya ay anak ng kaniyang ama sa ibang babae. Isang sikretong sisira sana sa karera ng kaniyang ama sa korte. So my whole life was just a transaction, Javier? Ang 10 taon ng pagtitiis ko, ang pagiging martir ko, it was all part of a deal my father made with a monster? Tanong ni Sapya habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Walang luha ang pumatak. Ang kaniyang mga mata ay tila tuyong balon na wala nang maibibigay na pait. I'm sorry, Sapya. Nalaman ko lang ito nang halukayin ko ang mga lihim na vault ni Diego sa probinsya, sagot ni Javier. Ang kaniyang boses ay puno ng pakikiramay. Your father wanted to protect his name, and Diego was the highest bidder for your freedom. He used the money to start the company you later built for him. Tumayo si Sapya at dahan-dahang naglakad patungo sa kaniyang maleta. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng isang dekadang kasinungalingan. Inilagay niya sa loob ang ilang pirasong damit, ang kaniyang mga dokumento sa pag-aaral, at ang maliit na sapatos ni Nico. Ang tunog ng zipper na nagsasara ay tila isang huling hantungan para sa kaniyang nakaraan. Attorney, ready na po ang sasakyan, untag ni Mang Tino mula sa pintuan. Ang matanda ay nakasuot ng kaniyang barong
handang ihatid ang kaniyang anak-anakan sa huling pagkakataon. Naka-check-in na rin po ang mga gamit ni Nico. Salamat, Mang Tino, sabi ni Sapya. Lumapit siya sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Kayo na po ang bahala rito. Alam niyo na ang gagawin sa mga lupang naiwan ko. Bago lumabas ng silid, lumingon si Sapya kay Javier. Javier, salamat sa katotohanan. Mas masakit ito kaysa sa apoy, pero ito ang magpapalaya sa akin ng tuluyan. Nagbiyahe sila patungo sa paliparan, ngunit huminto muna sila sa harap ng isang maliit at lumang boarding house sa kanto ng kalsada. Doon pansamantalang nanunuluyan si Tia Remedios matapos lumabas sa ospital. Ang matanda ay nakaupo sa isang plastic na upuan sa labas, nakatingin sa malayo, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Hindi bumaba si Sapya sa sasakyan. Sa halip, inabot niya kay Mang Tino ang isang puting envelope. Ibigay mo po ito sa kanya pag alis namin, huwag bago ako lumipad. Ano po ang laman nito, attorney? Tanong ni Mang Tino. Isang pagkakataon para sa kaniyang pagsisisi, Mang Tino, at isang lihim na magpapabago sa tingin niya sa kaniyang sariling anak. Sagot ni Sapya habang pinagmamasdan ang matanda mula sa bintana. Sa loob ng eroplano, habang dahan-dahang nararamdaman ni Sapya ang pag-angat ng sasakyang panghimpapawid, tiningnan niya ang natutulog na si Nico sa kaniyang tabi. Ang bata ay mahimbing ang tulog. Walang malay sa bagyong kinalakihan niya. Ang tunog ng makina ng eroplano ay naging isang oyayi na dahan-dahang nagpapakalma sa puso ni Sapya. Samantala, sa boarding house, binuksan ni Tia Remedios ang envelope na iniwan ni Sapya. Sa loob nito ay may isang deed of sale ng isang maliit na bukirin sa kaniyang probinsya, sapat upang mabuhay siya ng marangal sa kaniyang pagtanda. Ngunit kasama nito ang isang sulat na may lamang 2 pangungusap na nagpabagsak sa kaniyang baso ng tubig sa semento. Ang tunog ng pagkakabasag ng baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada habang binabasa ng matanda ang mga salitang, "Ang anak mong si Diego ay hindi ka kailanman minahal. Binenta niya ang iyong buhay sa insurance bago pa man niya ako subukang patayin." Napahagulgol ang matanda. Ang kaniyang mga balikat ay nayanig sa matinding hiya at sakit. Ngunit sa ilalim ng sulat may isang huling linya na hindi niya inaasahan. Ngunit ang lupang ito ay galing sa akin, hindi sa kanya. Magpakabuti ka, Nanay Remedios. Habang lumilipad si Sapya sa ibabaw ng ulap, isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang international number. Attorney Sapya, welcome to the cold north. But be careful. Your father's sins have long shadows, and someone in Finland is already waiting for your arrival. Napahawak si Sapya ng mahigpit sa kaniyang upuan. Ang kaniyang pagtakas ba ay isa lamang panibagong pagpasok sa isang mas malaking bitag? Ang malamig na hangin ng Helsinki ay tila libu-libong pino at yelong karayom na dumampi sa balat ni Sapya paglabas niya ng paliparan. Ito ay isang uri ng lamig na bumabaon hanggang sa buto, isang matinding kabaligtaran ng naglalagablab na impyernong kaniyang tinakasan sa Pilipinas. Ngunit para sa kanya, ang nagyayalong simoy na ito ay hindi nagbibigay ng takot. Ito ay nagbibigay ng ginhawa. Ito ang simoy ng kalayaan. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ni Nico na ngayon ay nakabalot sa makapal na asul na jacket. Tiningnan niya muli ang screen ng kaniyang cellphone kung saan nakapaskil ang nagbabantang mensahe na natanggap niya sa eroplano. Ang mga anino ng kasalanan ng kaniyang ama ay tila pilit siyang sinusundan kahit sa kabilang panig ng mundo. Dati ang ganitong pananakot ay sapat na upang maging sanhi ng kaniyang mga gabing walang tulog. Ngunit ang Sapya na nakatayo ngayon sa ibabaw ng makapal na niebe ay hindi na ang martir na asawa ni Diego at lalong hindi na siya ang sunod-sunurang anak ni Judge Salvador. Siya ay isang babaeng natutong maglakad sa ibabaw ng nagbabagang baga. Dahan-dahan niyang pinindot ang screen, binura ang mensahe, at tuluyang hinarang ang numero. Ang tunog ng pag-lock ng kaniyang cellphone ay tila isang matapang na pagputol sa huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Hindi na ako ang batang nagtatago sa likod ng pangalan ng aking ama. Bulong ni Sapya sa kaniyang sarili habang inaayos ang bonnet ng maliit na bata. Kung sino man ang naghihintay sa akin dito upang maningil ng utang na hindi akin, makikilala nila kung sino talaga si Attorney Sapya. Sumakay sila sa isang naghihintay na taxi na inilaan ng universidad para sa kanya. Habang binabagtas nila ang tahimik na kalsada ng Finland, pinagmasdan niya ang paligid. Ang lahat ay nababalot ng purong puting niyebe.
Walang bakas ng dumi, walang bahid ng gulo. Tila ba tinakpan ng kalikasan ang lahat ng kapangitan ng mundo upang bigyan ang mga tao ng pagkakataong magsimula muli. Pagdating nila sa kanilang inuupahang apartment malapit sa universidad, agad na naramdaman ni Sapia ang isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang kapayapaan. Pagkabukas niya ng pinto, ang mainit na hangin mula sa heater ng kwarto ay tila isang mahigpit na yakap na sumalubong sa kanila. Wala si Tia Remedios na laging may matatalim na salita. Walang Diego na may mga huwad ng ngiti at lason sa bawat baso ng gatas. Wala ang mga mapanghusgang tingin ng mga taong naghihintay na siya ay magkamali. Ibinaba niya si Nico sa sahig. Ang bata na ngayon ay nagsisimula ng makaramdam ng sigla ay naglakad patungo sa malaking bintana. Ipinatong ng bata ang kaniyang maliliit na palad sa malamig na salamin, manghang-mangha sa mga maliliit na piraso ng yelo na dahan-dahang bumabagsak mula sa langit. Lumapit si Sapia at lumuhod sa tabi ng bata. Ang bawat paghinga niya ay payapa at banayad. Dito, sa tahimik na sulok na ito ng mundo, tuluyan nang bumagsak ang kaniyang mga pananggalang. Naramdaman niya ang pamumuo ng mga luha sa kaniyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait o sakit. Ito ay ang mga luha ng isang matinding kaligayahan, ang luha ng isang babaeng dumaan sa kamatayan upang tubusin ang kaniyang sariling buhay. Nandito na tayo, Nico, bulong ni Sapia habang hinahag ng tuktok ng ulo ng bata. Walang sino man ang makakasakit sa atin dito. Bubuo tayo ng sarili nating mundo na walang kasinungalingan. Kinabukasan, maagang nagising si Sapia. Ang kaniyang unang araw sa universidad para sa kaniyang Master of Laws. Pagkatapos ihatid si Nico sa isang kalapit na daycare center na puno ng mga masasayang bata, naglakad siya patungo sa campus. Ang bawat pagtapak ng kaniyang bota sa makapal na niebe ay lumilikha ng mabigat at malutong na bakas. Tila inuukit niya ang kaniyang bagong kasaysayan sa lupang ito. Huminto siya sa gilid ng isang malaking lawa na tuluyang naging yelo dahil sa matinding lamig. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang sariwang hangin na linisin ang kaniyang baga. Ang kalikasan ay tila nakikiisa sa kaniyang paglaya, ngunit ang katahimikan ng umaga ay nahinto nang makaramdam siya ng isang presensya sa kaniyang likuran. Ang mabibigat na hakbang ng isang tao na dahan-dahang lumalapit ay nagpabalik sa kaniyang pagiging alerto. Ang mensahe mula sa eroplano ay muling nag-echo sa kaniyang isipan. May naghihintay sa iyo. Humigpit ang hawak ni Sapia sa strap ng kaniyang bag. Dahan-dahan siyang lumingon, handang harapin ang anumang multo ng nakaraan na pilit sumusubok sa kaniyang bagong buhay. Nakatayo doon ang isang lalaking nakasuot ng isang mahabang itim na coat. Ang kaniyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang makapal na scarf. Ngunit nang ibaba niya ito, ang mga mata na sumalubong kay Sapia ay pamilyar na pamilyar. Ito ay mga matang nagtataglay ng parehong talino at lalim na minsan nang nagbigay ng kulay sa kaniyang kabataan. Matagal na kitang hinihintay dito, Sapia. Sabi ng lalaki, ang kaniyang boses ay malalim at nagtataglay ng isang pamilyar na himig ng pag-aalaga. Akala ko hahayaan mo na lang na si Diego ang tumapos sa kwento mo. Nanlaki ang mga mata ni Sapia. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pag-ikot, bago mabilis na pumitik sa matinding gulat. Ang lalaking nasa harap niya ay ang kaniyang matalik na kaibigan mula sa law school. Si Attorney Gabriel, ang taong bigla na lamang nawala 10 taon na ang nakalilipas bago pa man siya ikasal kay Diego. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Sapia. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Nandito ako para tulungan kang tapusin ang sinimulan ng tatay mo. Ang mensaheng natanggap mo sa eroplano, ako ang nagpadala noon. Dahil may isang lihim ang iyong ama na maglalagay sa buhay niyo ni Nico sa mas malaking panganib kung hindi mo aalamin ang buong katotohanan. Ang malamig na hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, ngunit sa loob ng dibdib ni Sapia, isang bagong bagyo ang nagbabadyang mabuo. Nakatitig siya kay Gabriel, ang kaibigang inakala niyang tinalikuran siya nung mga panahong pinakakailangan niya ng kakampi. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng pangungulila at isang mabigat na katotohanan na matagal nitong dinala mag-isa. Nagyaya si Gabriel na maupo sila sa isang maliit na kapihan na yari sa kahoy malapit sa lawa. Ang init ng kapeng nasa kanilang harapan ay nagbibigay ng kaunting ginhawa laban sa yelo ng kapaligiran. Ngunit ang mga salitang binitawan ni Gabriel
ay tila nagpabagsak sa huling pader ng nakaraan ni Sapia. Pinaalis ako ng tatay mo, Sapia, dahil nalaman ko ang huling habilin ng iyong lolo. Paliwanag ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay mababa at maingat. Hindi ka lang isang anak sa labas na pilit itinatago. Ikaw ang itinakdang magmana ng buong ari-arian ng pamilya Salvador. Nalaman ito ng iyong ama, kaya bago pa man ilabas ang dokumento, binayaran niya si Diego. Ibinenta ka niya sa isang lalaking walang ambisyon, kundi ang sirain ka, upang hindi ka kailanman magkaroon ng lakas na angkinin ng yaman na para sa iyo. Natahimik si Sapia. Inasahan niyang makaramdam ng matinding galit, isang pagnanasang bumalik sa Pilipinas, at sunugin ang pangalan ng kaniyang ama sa korte. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa kape, isang malalim na pagbuntong hininga ang kaniyang pinakawalan. Ang galit na matagal niyang naging sandata ay dahan-dahan nang natutunaw. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa pera. Bulong ni Sapia, ang kaniyang mga labi ay nag-anyo ng isang malungkot, ngunit mapayapang ngiti. Pera na hindi ko naman hiningi. Kung alam lang nila na ang tanging gusto ko noon ay isang pamilyang magmamahal sa akin ng totoo, hindi na sana nila kinailangang gumawa ng mga halimaw. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Sapia na nakapatong sa mesa. Ang kaniyang haplos ay mainit, puno ng respeto at walang halong pag-aangkin, isang uri ng pag-ibig na tahimik na naghintay sa loob ng isang dekada. Hawak ko na ang mga orihinal na dokumento, Sapia. Pwede nating bawiin ang lahat. Handa akong maging abogado mo. Dahan-dahang inalis ni Sapia ang kaniyang kamay, hindi dahil sa pag-ayaw, kundi dahil kinuha niya ang mga dokumento at itinabi sa kaniyang bag. Hayaan na natin yon, Gabriel. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang ipagpatuloy ang buhay ko nang wala sila. Dito malaya ako. At hindi ko ipagpapalit ang kapayapaang ito sa anumang halaga ng ginto mula sa isang pamilyang itinapon ako. Lumipas ang ilang buwan, at ang taglamig sa Finland ay nagsimula ng magpakita ng kaniyang pinakamagandang sining. Sa loob ng unibersidad, si Sapia ay hindi lamang isang mag-aaral, siya ay naging isang huwaran. Ang kaniyang husay sa batas at ang kaniyang malalim na pag-unawa sa hustisya ay nagbigay sa kanya ng mataas na pagkilala. Sa araw ng kaniyang pagtatapos para sa Master of Laws, tumayo siya sa harap ng maraming scholar mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nang palakpakan siya ng mga tao, wala siyang naramdamang pagmamalaki para sa apelyidong Salvador, kundi para sa pangalang Sapia, ang babaeng nagtayo ng sarili niyang imperyo mula sa sarili niyang mga abo. Nang gabing iyon, matapos ang pagdiriwang, dinala siya ni Gabriel sa isang tahimik na burol kung saan tanaw ang kalangitan. Si Nico ay mahimbing nang natutulog sa loob ng cabin kasama ang kanilang pinagkakatiwalaang tagapag-alaga. Sa labas, ang gabi ay tila isang malaking itim na canvas na dahan-dahang pinipintahan ng kalikasan. Biglang lumitaw sa kalangitan ang mga kulay berde at lila na tila nagsasayaw, ang Aurora Borealis. Ang sikat ng Northern Lights ay tumama sa mukha ni Sapia, nagbibigay ng isang makalangit na kinang sa kaniyang mga mata. Lumapit si Gabriel at tumabi sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay nagkadikit. Wala siyang sinabing kahit ano. Ipinatong lamang ni Gabriel ang kaniyang makapal na jacket sa balikat ni Sapia upang protektahan ito sa lamig. Dahan-dahang isinandal ni Sapia ang kaniyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang simpleng pagkakadikit na iyon ay mas nagbigay sa kanya ng seguridad kaysa sa anumang mansyon na ibinigay sa kanya noon. Nandito lang ako, Sapia, mahinang bulong ni Gabriel habang dahan-dahang isinusuklay ang kaniyang mga daliri sa buhok ng babae. Kahit gaano katagal, hindi kita mamadaliin. Ipinikit ni Sapia ang kaniyang mga mata. Dinadama ang tibok ng puso ng lalaking nasa kaniyang tabi. Sa wakas, pakiramdam niya ay ligtas siya. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo, kundi ng paggalang at pag-unawa. Ang mga sugat niya ay tuluyan ng naghilom. Kinabukasan, habang nag-aayos ng almusal para kay Nico, tumunog ang cellphone ni Sapia. Isang email mula kay Mang Tino ang lumitaw sa screen. Ang mensahe ay maikli lamang, ngunit may kalakip na isang balita mula sa Pilipinas na inilabas sa mga pangunahing pahayagan. Binasa ni Sapia ang pamagat ng balita, at ang kaniyang mga mata ay tila ipinako sa mga salitang nasa screen. Ang hustisya ng tadhana ay mas mabagsik pa pala kaysa sa anumang batas na pinag-aralan niya. Ang kapalaran ni Diego at ang huling hatol kay Clara ay tuluyan ng isinulat. Apad. Ang liwanag mula sa screen ng cellphone ay sumasalamin sa kalmadong mga mata ni Sapia.
habang binabasa niya ang huling pahina ng kaniyang nakaraan. Ang balitang ipinadala ni Mang Tino ay hindi isang kwento ng paghihigante, kundi isang manipesto ng tadhana. Isang malinaw na patunay na ang karma ay hindi kailanman natutulog at palagi nitong sinisingil ang bawat utang ng may tamang patong. Ang dating kagalang-galang na Judge Salvador, ang amang nagbenta sa kanyang kalayaan, ay binawian ng buhay dahil sa atake sa puso matapos isapubliko ni Javier ang lahat ng dokumento ng korupsyon nito. Namatay ang huwad na hukom na mag-isa, balot ng kahihiyan at tuluyang tinalikuran ng lipunang kanyang pinaglingkuran gamit ang panlilinlang. Si Clara ay kasalukuyang binubuno ang kaniyang sentensya sa isang masikip na selda. Ang mga alahas na inakala niyang magiging tiket niya sa magandang buhay ay kinumpiska ng gobyerno. Ngayon, ang babaeng pilit na inagaw ang buhay ni Sapia ay nakikipag-agawan para sa tirang pagkain at kakarampot na espasyo sa malamig na semento ng pitan. At si Diego, ang huling larawan sa balita ay nagpakita ng isang lalaking hindi na halos makilala. Matapos ang sunog, siya ay inabandona sa isang charity ward ng isang pampublikong ospital. Ang apoy na kaniyang sinimulan ay hindi tumupok sa kaniyang buhay, ngunit kinuha nito ang lahat ng kaniyang pisikal na kakayahan. Hindi na siya makapagsalita at hindi na makagalaw. Araw-araw siya ay nakatingin lamang sa kisame, habang buhay na nakakulong sa sarili niyang katawan, na tila isang buhay na kabaong, paulit-ulit na inaalala ang mga yaman at taong kaniyang sinira. Dahan-dahang pinatay ni Sapia ang screen ng cellphone. Sa halip na makaramdam ng pagdiriwang o malakas na tawa ng tagumpay, isang tahimik at malalim na pagbuntong hininga ang kaniyang pinakawalan. Napatingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng manyebeng kalikasan ng Finland. Pinatawad na ba niya ang mga taong nagwasak sa kanya? Ngunit ang kaniyang pagpapatawad ay hindi isang premyo para sa kanila. Ito ay isang regalo para sa kaniyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagbabaliwala sa kanilang kasalanan, kundi isang desisyon na putulin ang tanikalang nag-uugnay sa kaniyang puso at sa kanilang puot. Pinalaya niya ang kaniyang sarili mula sa pasanin ng galit dahil alam niyang ang kaniyang puso ay may mas mahalagang espasyo na dapat laanan. Ang masarap na amoy ng nilulutong pancake at kape ay pumuno sa kusina. Nabalik ang kaniyang diwa nang marinig niya ang masasayang yabag ng maliliit na paa. Tumakbo si Nico palapit sa kanya at mahigpit na yumakap sa kaniyang binti. Ang mukha ng bata ay puno ng purong kagalakan na hindi kailanman nabahiran ng kasalanan ng kaniyang mga biological na magulang. Kasunod ng bata ay si Gabriel. Lumapit ang lalaki mula sa kaniyang likuran at dahan-dahang ipinulupot ang mga braso nito sa kaniyang baywang. Ang haplos ni Gabriel ay nagtataglay ng init, sigla at katiyakan. Ipinatong nito ang kaniyang baba sa balikat ni Sapia. At sabay nilang pinagmasdan ang bata na ngayon ay masayang naglalaro ng kaniyang laruang tren sa ibabaw ng malambot na carpet. Walang pilitang sakripisyo, walang manipulasyon. Tanging isang payapa at tapat na pagmamahalan lamang. Nakatagpo na si Sapia ng tunay na kapayapaan. Para sa bawat babaeng nakikinig, ang kwento ni Sapia ay isang paalala na sumasalamin sa tunay na halaga ng isang tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi ng iyong sariling pagkasira. Ang pagiging martir sa ngalan ng pamilya ay hindi isang parangal. Kung ito ay pumapatay sa iyong dignidad, ito ay isang bilangguan. Ang tunay na paghilom at katarungan ay hindi palaging nakikita sa pagbagsak ng iyong mga kaaway. Minsan ang pinakadakilang tagumpay ay ang pagbangon mo mula sa mga abo, ang pagpulot sa mga nadurog na bahagi ng iyong pagkatao, at ang pagbuo ng isang panibagong buhay na puno ng laya at pagpapahalaga sa sarili. Dahil sa huli, ang pinakamagandang higanti ay ang maging masaya.